Iniligtas ng kahalili ng Demon Lord ang kanyang paaralan mula sa mga puwersa ng madilim na panig, sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Siya ang nag-iisang lalaki sa mundo na may magic powers, at lumikha ng grupo ng pinakamakapangyarihang babae sa kanyang paaralan. Si Kamito ay hindi ang iyong karaniwang 16 na taong gulang na lalaki, siya ay sinanay bilang isang asasin mula sa napakabatang edad, at pinalaki sa mga grupo ng demonyo na nag-isip sa kanya bilang kahalili ng nakaraang Demon King. Si Kamito ay naglalakbay sa kagubatan na nakatagpo ang isang babae na nagngangalang Claire. Bigla siyang lumapit sa kanya na naliligo sa isang lawa. Nagagalit si Claire sa kanya at hinahampas ang kanyang apoy na letigo na iniiwasan niya sa bawat pagkakataon. Hindi sinasadyang naputol ni Claire ang puno sa likod niya gamit ang latigo na nagsimulang mahulog sa kanya, ngunit itinulak siya ni Kamito, at naligtas siya. Pagkatapos niyang magbihis, sinabi sa kanya ni Kamito na tinawag na siya pabalik sa paaralan, kung saan siya ay tumugon na kailangan niyang pumunta sa isang templo kung saan gusto niyang gumawa ng kontrata sa isang espiritu. Ang mga espiritu ay napakalakas na ethereal na nilalang na kinulong ang kanilang mga sarili sa mga sandata, upang magamit ng makapangyarihang mga tao na pinagkalooban ng mahiwagang kakayahan. Si Claire ay kasalukuyang may apoy na espiritu na nakatali sa kanya, at umiiral sa pamamagitan ng kanyang letigo. Dinala niya siya sa isang templo kung saan nakita nila ang isang espada na nakaipit sa isang bato. Lumapit si Claire sa espada at ginamit ang kanyang mahika para alisin ito. Sinubukan niyang gumawa ng kontrata sa kanya, ngunit tinanggihan siya ng espada at sinimulang salakayin siya. Muli siyang iniligtas ni Kamito sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang apoy na espiritu upang tumulong sa pagpapaamo ng espada. Si Carla, ang apoy na espiritu, ay umaatake sa espada, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang espada ay nagawang atakihin si Carla, hindi ito pinapagalaw at pinipilit itong bumalik sa loob ng kanyang letigo. Bumalik ang espada upang salakayin muli si Claire, ngunit tumalon si Kamito sa pagitan, tinamaan ang kanyang kamay at sinubukang gumawa ng kontrata sa mismong espada. Sa pagtataka nilang dalawa ni Claire, matagumpay niyang napaamo ang espada sa kanya. Sinabi ni Claire na imposible para sa isang tao na mag-utos ng mga espiritu, ngunit alam ni Kamito na mayroon lamang isang lalaking gumagamit ng espiritu sa kasaysayan, at siya ang hari ng demonyo na nagdala ng malaking pagkawasak sa mundo. Hindi alam ang koneksyon na ito, nagpa siya si Claire na gapyusin siya at dalhin siya pabalik sa paaralan dahil isa na siyang spirit user, at dapat ay nasa paaralan. Plano niyang gumawa ng kontrata sa kanya sa sandaling makarating siya sa paaralan, ngunit mabilis itong nakatakas at nakarating sa opisina ng punong guro. Biglang pinagbuksan siya ng gate ng may asol na buhok na si Elisa, na siyang namamahala sa pagprotekta sa paaralan, at inatake siya, sa pag-aakalang isa siyang nanghihimasok. Pero nagulat siya nang may makita siyang lalaki sa school dahil puro mga babae lang ang gumagamit ng espiritu. Naniniwala siya na siya ay isang nanghihimasok dahil ang mga lalaki ay walang lugar sa paaralan, ngunit ang punong guro ay tila kilala si Kamito at iniimbitahan siya sa loob. Nagulat siya nang makitang nakagawa na siya ng kontrata sa espiritu, at nagpas siyang ilipat siya bilang nag-iisang lalaking transfer student sa kanyang paaralan. Pagkatapos ay tinawag niya si Elisa at sinabihan siyang ilibot siya sa paligid ng paaralan. Ipinakita niya sa kanya ang paligid, at sinabi sa kanya na dapat siyang matulog malapit sa kwadro ng mga kabayo sa maliit na kulungan. Pagkatapos ay nakita siya ni Claire na naghihintay na umalis si Elisa at pagkatapos ay hinarap siya tungkol dito. Sinabi ni Claire sa kanya na gumawa ng isang kontrata sa kanya, at maging kanyang lingkod dahil ninakaw niya ang espiritu na sinusubukan niyang supilin. Tumanggi si Kamito, ngunit kapag sinisiraan siya nito, isinandal niya ito sa dingding dahil ang tanging paraan para makipagkontrata sa mga tao ay sa pamamagitan ng kiss. Ngayon ay si Claire na ang tumatangging gumawa ng kontrata, at isang guro ang dumating doon sa tamang oras upang iligtas siya mula sa pananakit ni Kamito. Pagkatapos ay pumunta si Kamito sa isa sa mga klase, at nagulat siya nang makitang pumapasok din si Claire sa parehong klase. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay umupo sa likuran, ngunit pinigilan siya ni Claire at sinabihan siyang umupo sa tabi niya. Isang babae na nagngangalang Rina ang namagitan, at sinabi sa kanya na si Kamito ay uupo sa tabi niya, kaya pina-address niya siya. Nagkaroon sila ng verbal na awayan, ngunit naantala ng isang babae na nakasuot ng maid outfit na nagngangalang Carolina, na nadapa at nahulog sa ibabaw ni Kamito.
Natapos ang araw, at bumalik si Kamito sa shed para matulog para mas maayos niya ang mga mangyayari bukas. Habang nakahiga si Kamito sa kanyang kama, iniisip niya ang kanyang layunin sa pagpasok sa paaralan. Nandito siya para lumahok sa torneo na tinatawag na Blade Dance, kung saan ang mga spirit users ay lumalaban sa isa't isa para sa kaluwalhatian, at upang makuha ang kanilang mga hiling na ipinagkaloob ng Spirit King. Maya-maya lang ay may kumakatok sa kanyang pinto sa gabi, at binuksan niya ito upang makita si Rina na may dalang pagkain para sa kanya dahil hindi pa siya nakakain. Siya ay nagpapasalamat sa pagkain, ngunit nais ni Rina na ilagay siya sa ilalim ng kanyang utang upang siya ay maging kanyang alipin. Tinanggihan siya ni Kamito, at pagkatapos niyang malaman na hindi siya mahina, nagpa siya siyang maging kaibigan niya. Pagkatapos, biglang dumating si Claire na may dalang isang dakot ng delat ang pagkain para kainin ni Kamito. Ang dalawang babae ay paulit-ulit na nakipag-agawan sa nag-iisang lalaki sa paaralan, at nauwi sila sa pagtawag sa kanilang mga espiritu. Ang espiritu ni Rina ay isang nagyayelong lobo, na ginagamit niya upang labanan ang nagninangas na pusa ni Claire, na parehong magkamatch. Sa panahon ng labanan, hindi sinasadyang nasunog ni Claire ang shed ni Kamito, at nang subukan ni Rina na alisin ito gamit ang isang ice arrow, karaniwang sinisira niya ang buong shed. Habang sinusubukan ni Rina na ipasa ang buong sisi kay Claire sa pagsunog ng shed, dumating si Elisa kasama ang dalawang kasamahan niya, at sinabi niya sa kanila na makakatanggap sila ng parusa sa paggamit ng mga espiritu para makipaglaban sa loob ng pag-aari ng paaralan. Bago umalis, sinimulan ng dalawang babaeng kasama niya ang pangungutya sa mga pamilya ni Rina at Claire. Sinasabi nila na si Rina ay nagmula sa pamilya ng isang maharlika, habang si Claire ay hindi man lang isang maharlika ngunit isang nakababatang kapatid na babae ng isang traidor. Ikinagalit nito ng dalawa, at hinamon nila si Elisa at ang kanyang mga kasama sa isang tunggalian. Tinanggap ni Elisa ang tunggalian, na naging 3 versus 3 sa pagsasama ni Kamito. Dahil walang mapupuntahan si Kamito, siya ay pinahihintulutan na manatili kay Claire, at nalaman na ang kanyang silid ay magulo at ginagamit niya ang kanyang maapoy na pusa bilang isang kasambahay. Nalaman ni Kamito na si Claire ay isang malaking tagahanga ng mga libro, at nalaman din na siya ay isang social outcast na walang kaibigan. Nag-aalala siya dahil kailangan niya ng hindi bababa sa 5 miyembro sa kanyang koponan kung gusto niyang lumahok sa festival na tinatawag na Blade Dance. Ngunit sinabi sa kanya ni Claire na magiging maayos siya ngayon dahil siya ay kanyang utusan. Pagkatapos ay binibigyan niya ito ng ilang delat ang pagkain dahil hindi siya marunong magluto, at pumunta sa banyo habang nagluluto si Kamito. Biglang narinig ni Kamito na sumigaw si Claire, at nakita niyang inatake siya ng isang water spirit na nakawala. Si Kamito ay nagtanggal ng espiritu at inaalo si Claire, habang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Habang sila ay naghahaponan, sinabi ni Claire sa kanya na hindi pa siya nakakita ng isang espiritong nambubulabog ng walang dahilan. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Kamito kung bakit gusto niyang magkaroon ng mas malakas na espiritu gayong mayroon na siyang Carla, at ipinakita sa kanya ni Claire ang kanyang family crest, at napagtanto niya ang kanyang buong backstory. Ang pamilya ni Claire ay isang makapangyarihang maharlikang pamilya, hanggang sa 4 na taon na ang nakalipas nang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rabia ay ninakaw ang pinakamakapangyarihang espiritu ng apoy, at sinira ang kanyang bansa ng mag-isa. Nais ni Claire na lumakas upang muli niyang makaharap ang kanyang kapatid, at tanungin siya kung bakit niya sinira ang lahat. Habang patungo sila sa tunggalian pagkatapos noon, naisip ni Kamito na magkaparehas sila ni Claire dahil may hinahanap din siya na nawala sa kanya nitong nakaraang 3 taon. Malapit na silang makarating sa isang ethereal na gate na magdadala sa kanila sa mundo ng mga espiritu kung saan nila haharapin sina Elisa at ang kanyang koponan. Nag-teleport sila sa mundo ng mga espiritu, at ipinaliwanag ni Claire na kahit na magkaroon sila ng malubhang pinsala dito, hindi sila masasawi. Ngunit alam ni Kamito na ang mental compilation ng pakikipaglaban dito ay maaari pa ring napakalaki. Tiniyak ni Claire sa kanya na kakayanin niya ito, at gusto niyang talunin si Elisa or hindi siya makakalaban sa Blade Dance Tournament. Pinag-uusapan ni Claire ang tungkol kay Ashley, ang hindi mapag-alinlangan ng kampyon ng Blade Dance na magpapakita muli ngayong taon, at sinabing tumulong din siya sa paglilinis ng kalat ng kanyang kapatid, kaya naman hinahangaan niya ito. Habang patuloy silang nag-uusap, nakarating sila sa battle zone kung saan naghihintay na sa kanila si Rina at ang kanyang kasambahay. Pagkakita pa lang nila ay nakaharap na sila ni Elisa at ng mga kaibigan nito na naghihintay sa kanila.
Ipinahayag ni Elisa na tatapusin nila ang labanang ito sa lalong madaling panahon, at tinawag ang kanyang espiritu, na isang agila, upang salakayin si Kamito na umiiwas sa pag-atake. Ipinatawag ni Kamito ang kanyang espada, ngunit lumiit na pala ito dahil hindi pa siya nito tinatanggap bilang kanyang amo. Habang inatake muli ng agila si Kamito, inatake siya ng isa sa dalawang babae gamit ang kanyang Ice Spirit, habang ang isa naman ay inaatake siya ng isang higanteng rock hammer. Bago pa niya ito matamaan, tinamaan siya ni Rina ng kanyang nagyayelong palaso, na nag-alis sa kanya sa labanan. Hinagupit at ginapos ni Claire ang ibang babae, at sinabihan niya si Kamito na magpatuloy at harapin si Elisa. Ibinato niya ang kanyang punyal sa kanya, ngunit madali niya itong natanggal. Pagkatapos noon, ginawa ni Elisa na sibat ang kanyang agila, at sinabi ni Kamito na maganda siya. Walang sagot si Elisa sa papuri ni Kamito at inatake siya. Umiwas si Kamito habang sinasalakay ni Claire at Rina si Elisa, ngunit kinansela ng kanilang mga pag-atake ang isa't isa bago siya saktan. Sinubukan ulit ni Elisa na atakihin si Kamito, ngunit sinabihan niya itong huminto at tumingin sa likuran nang bumukas ang isang malaking portal kung saan dumating ang isang espiritong demonyo kasama ang isang babae na tila kilalang kilala si Kamito. Si Kamito at Elisa ay nag-usap tungkol sa kung sino ang dapat humarap sa malakas na espiritu ng demonyo, ngunit sinabihan sila ni Claire na umatras dahil gusto niyang labanan ito. Napagtanto ni Kamito na siya ay nagpaplano na gumawa ng isang kontrata sa demonyong espiritu, at sinabi sa kanya na siya ay hindi sapat na malakas. Ngunit ayaw ni Claire na masayang ang pambihirang pagkakataong ito sa kabila ng protesta ni Kamito. Tumakbo siya papunta sa demonyong espiritu at sinusubukang ibagsak ito ng mag-isa. Ginagamit niya ang kanyang naglalagablab na letigo, at inatake ang demonyo ng maraming beses bago ito binato ng bowl ang apoy. Matapos maalis ang alikabok, nakita niya na ang demonyo ay buhay pa at ganap na maayos. Si Claire ay pagod na pagod sa ngayon, at tinatangay siya ng demonyo gamit ang maitim nitong hininga. Nagpa siya si Kamito na makialam, at iligtas si Claire dahil alam niyang walang ibang makakatulong sa kanya ngayon. Tumakbo siya patungo sa kanya habang nagsisimulang lumapit sa kanya ang demonyo, ngunit bago niya magawa iyon, si Carla, ang flame cat spirit ni Claire, ay nagpakita ng wala saan at nagpas siyang protektahan ang kanyang amo sa anumang paraan. Inaatake nito ang demonyo, hinampens ito at itinulak sa lupa bago ito sinuntok sa ulo. Sinabi ni Claire kay Carla na umatras dahil hindi siya sapat na malakas para harapin ang demonyo, ngunit desidido si Carla na protektahan si Claire at sa proseso ay nilamon ng buong demonyo. Napaluhod si Claire at nagsimulang umiyak para sa kanyang kaawa-awang espiritu na nag-iisang kaibigan niya, at muling lumakad ang demonyo sa kanya. Sa pagkakataong ito, kumilos si Kamito ng mas mabilis hanggat maaari at sa wakas ay ipinakita ang buong kapangyarihan ng kanyang espiritu. Ipinatawag niya ang kanyang espada at tumakbo patungo sa demonyo. Inatake ito ng isang slash na napakalakas na pinutol nito ang demonyo sa 2 piraso, at pinaslang ito. Nagsimulang umulan habang tumatakbo siya patungo kay Claire, at humawak siya sa kanya habang umiiyak. Tinanong niya ito kung bakit hindi niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan noon para iligtas si Carla, bago isinumpa ang sarili sa pagiging mahina. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Kamito, at nawala ng malay dahil masyado siyang gumamit ng enerhiya. Nagising siya kinabukasan sa isang hindi kilalang silid, at nakaramdam siya ng isang bagay sa kanyang kumot. Inalis niya ito at nakita ang isang babae na nakakulot sa loob. Si Kamito ay natakot dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung paano nakarating ang babae doon, at pagkatapos ay ang babae ay nagising na tinawag siyang master. Tinanong siya ni Kamito tungkol sa kanyang sarili, at sumagot siya na siya ang kanyang kinontratang espiritu na pinangalan ng Esther. Sa sandaling dumating si Rina sa kanyang silid, at ipinaliwanag na nang siya ay nawalan ng malay ay inilagay siya nito sa kanyang ekstrang kama. Nagpasalamat si Kamito sa kanya, at nagtanong tungkol kay Claire kung saan sinagot na hindi pa siya lumalabas sa kanyang silid at nanlulumo. Umalis si Kamito at nagbihis si Esther bago pumunta sa labas. Nalaman ni Kamito na pagkatapos pumunta sa mundo ng mga espiritu ay tila nawalan siya ng kakayahang ibalik siya sa kanyang anyo ng espada, ngunit naramdaman ni Esther na hindi niya namamalayan na sinusubukan niyang hindi palakasin ang kanyang kontrata sa kanya. Nararamdaman ni Esther ang kanyang masamang nakaraan, at humingi ng pasensya si Kamito, pero wala pakialam si Esther.
Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit pinili ng isang mahusay na espiritu na tulad niya na bumuo ng isang kontrata sa kanya, gayong tinanggihan niya ang ibang mga tao noon, at sumagot siya na naramdaman niyang katulad niya ito. Biglang dumating doon si Elisa at itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Kamito, nagbabantang tatapusin siya ngayon. Ngunit pinaikot ni Esther ang kanyang espada habang ipinakilala siya ni Kamito bilang kanyang spirit weapon. Pagkatapos nito, sinabi ni Elisa sa kanya na ang parehong mga babae na kasama niya ay nasa ospital at dapat ay maayos na ngayon. Ngunit kapag nagtanong siya tungkol kay Claire, wala siyang ideya. Sinabi ni Elisa na maaaring pumunta siya sa isang seremonya ng kontrata ng militar upang makakuha ng isang bagong espiritu, at nagpasalamat si Kamito sa kanya habang tumatakbo siya upang mahanap si Claire kasama si Esther. Alam niya na para manalo ng spirit sa contract ceremony, kailangang manalo ni Claire sa isang blade dance contest. Pero dahil wala siyang espiritu ngayon, matatalo siya kung lalaban siya sa blade dance. Gayunpaman, wala siyang ideya na determinado si Claire na manalo ng bagong espiritu sa lahat ng paraan. At nang ang shady spirit na nakakakilala kay Kamito ay lumapit sa kanya na may alok na maging makapangyarihan, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pumasok si Claire sa paligsahan at nilalabanan ang isang higanteng crystal golem. Sinubukan niyang hagupitan ang golem, ngunit hindi ito nagkaroon ng anumang pinsala at sa halip ay pinatumba siya sa lupa gamit ang kanyang malalakas na suntok. Bumangon siya na sinusumpa ang kanyang kahinaan at pagkatapos ay inaatake ang golem gamit ang isang bowl ang apoy. Ngunit isang salamin na espiritu ang sumasalamin sa kanyang atake pabalik, at bahagya niya itong naiwasan. Nasa lupa si Claire, at tinutuya siya ng kanyang mga kalaban, sinasabing sumuko na siya kung hindi ay masasawi siya. Sinisiraan din nila ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at hindi ito maaaring hayaan ni Claire na dumaldez. Bumangon siya, at nagpas siyang gamitin ang madilim na kapangyarihan na inialok sa kanya ng shady na babae nang hindi alam ang mga panganib. Nang magsimula na siyang i-activate ang kapangyarihang iyon, dumating si Kamito sa pinangyarihan upang makita ang isang madilim na aura na nagmula sa katawan ni Claire, habang ang isang demonyong apoy na pusa ay lumabas upang lumaban sa kanyang tabi. Ang madilim na aura ay kumakalat at nahawahan ang lahat ng mga espiritu sa lugar na ginagawa silang nagngangalit. Ang mga nagngangalit na espiritu ay lumalaban sa isa't isa at sa lahat ng nasa audience, at ang iba ay tumakbo mula sa lupa. Sinabi ni Esther kay Kamito na gawa ng isang mad spirit ang nagnanakaw ng katinoan ng ibang mga spirits para lumaban sila hanggang sa sila ay masawi. Nakatayo si Claire sa gitna ng lupa, tila nasa Niban, at sinabi ni Esther kay Kamito na ang Hellcat sa harap ng Claire ay si Carla na sinapian ng demonyo. Inaangkin niya na ito ay nabuhay na muli gamit ang dark magic, at kung hindi ito mapalaya, ang espiritu ay titigil sa pag-iral. Binanggit ni Kamito ang mga tawag kay Esther para sa tulong, at ginawa siyang espada habang tumatakbo siya patungo kay Claire. Tumatakbo ang Hellcat patungo sa kanya, ngunit iniwasan niya ito at tumayo sa harap ni Claire, na ginaisang siya. Nabigla si Claire na makita ang pagkasira na idinulot ng kanyang mga pinili, ngunit sa kabila nito, naninindigan siya na kailangan niya ng kapangyarihan. Naalala niya ang kakilakilabot na nakaraan kung saan nagdusa ang kanyang pamilya dahil sa mga aksyon ng kanyang kapatid, at sinabi niya kay Kamito na hindi niya maiintindihan ang nararamdaman niya. Sinabi sa kanya ni Kamito na hindi na siya nag-iisa, at lalaban siya sa tabi niya. At siya ay naiwang tulali habang tinatanggap nito ang kanyang tulong. Biglang inatake sila ng Hellcat, at pinahinto ito ni Kamito gamit ang kanyang espada. Ipinaalam niya sa kanya na si Carla ay buhay pa at kasalukuyang nasa loob ng katawan ng Hellcat. Ngunit nawalan na siya ng malay at walang habas na aatake sa sinuman. Ipinahayag ni Claire na kasalanan niya kung bakit nagdurusa si Carla, at ginamit niya ang kanyang flame magic para sunugin ang madilim na marka ng kontrata sa kanyang kamay, na nakakaapekto sa Hellcat. Sinasamantala ni Kamito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-atake sa Hellcat, pagpaslang dito at pagpapakawala kay Carla mula sa loob na muling isinilang bilang isang kuting. Nagagalak si Claire na nakabalik na si Carla sa kanya, at tinanong siya ni Kamito kung saan siya gumawa ng kontrata sa Mad Spirit. Bago siya makasagot, isang babae na may itim na pakpak ang nagpakita sa harap ni Kamito at tinanong siya kung hindi niya gusto ang kanyang regalo. Kinilala siya ni Kamito bilang Rachel na dati niyang kinontrata na espiritu, ngunit ngayon ay napunta na sa madilim na bahagi.
Hindi makapaniwala si Kamito na muli niya itong nakikita, ngunit sinabi sa kanya ni Rachel na magkakaroon sila ng kanilang muling pagsasama sa ibang pagkakataon, dahil sa ngayon ay mayroon siyang isa pang regalo para sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para magkaroon ng isang higanteng espiritu na nakaimbak sa ibabaw ng kapsule, at sinabi ni Claire kay Kamito na siya ang nagpilit sa kanya na makipagkontrata sa muling nabuhay na si Carla. Nahulog sa lupa ang dark magic possessed capsule, at tinanong ni Kamito si Rachel kung bakit niya ito ginagawa. Sumagot siya na mauunawaan niya ang lahat sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay inililipad muli ang mga itim na pakpak habang papalayo siya. Sinabihan siya ni Kamito na huminto, ngunit hindi niya ito ginagawa, at napatulala siya dahil alam niyang kasalanan niya kung bakit napunta si Rachel sa madilim na bahagi. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, hinayla siya ni Claire sa ligtas na lugar dahil ang higanteng espiritu ay nagising at nagngangalit. Nagtago sila sa isang eskinita kung saan tinanong siya ni Claire tungkol sa babaeng nakaitim, at sinagot ni Kamito na siya ang dating nakontrate niyang espiritu. Si Claire ay nagulat nang marinig ito, ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging isang sad boy, dahil sa ngayon ay kailangan nilang pigilan ang higanteng nagngangalit na espiritu bago nito sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Masyado pa ring nababalisa si Kamito, at kinis siya ni Claire para mawala ito, at mas gumana ito kaysa sa inaasahan niya. Ipinatawag muli ni Claire ang kanyang latigo habang hinahabol niya ang tiwaling espiritu na bumasag sa mga dingding ng arena. Alam niyang sobra na para kay Carla na harapin ang espiritu kapag siya ay muling nabuhay, kaya gusto niyang suportahan si Kamito habang hinaharap nito ang malaking espiritu. Tumakbo sila patungo sa demonyo, at ginamit ni Kamito ang kanyang espada upang atakihin ang kanyang mga paa, kaya nawalan ito ng balanse at nahulog sa isang tuhod. Sinubukan siyang suntukin ng demonyo, ngunit umiwas siya at dumulas sa kanyang mga mata, at inatake ito. Sinubukan muli ng demonyo na hampasin siya, ngunit ginamit ni Claire ang kanyang latigo para pigilan siya, na nagbibigay ng pagkakataon kay Kamito na ilagay ang lahat ng kanyang lakas sa isang pag-atake, hinati ang katawan ng demonyo at tinalo ito. Nagkolaps si Kamito matapos gumugol ng sobrang lakas, at habang inaalagaan siya ni Claire, naisip niya na ang estilo ng kanyang pakikipaglaban ay katulad ng sa legendary blade dancer na si Ashley. Di nagtagal pagkatapos nito, bumuo ng koponan sina Kamito at Claire upang mapahusay ang kanilang ranggo, na sapat upang makipagkumpetensya sa susunod na torneo ng Blade Dance. Pareho silang napakalakas, ngunit halos wala silang pagtutulungan, at kulang din sila ng 3 miyembro upang makumplito ang kanilang koponan. Inutusan sila ng guro na maghanap ng mas maraming miyembro, ngunit dahil tiwala si Claire na kaya nilang manalo, lumaban sila sa isa pang pangkat na maraming miyembro ngunit napakababa ng individual na lakas. Pinipilit nilang gamitin ang kanilang pagtutulungan sa kanilang kalamangan, at ang iba pang mga miyembro ay naglaan ng oras para sa isa sa kanilang mga kasamahan sa koponan na kailangang magsagawa ng isang ritual na sayaw upang tawagan ang kanyang espiritu, na umaakit sa lahat ng mabangis na hayop sa lugar at nagpapadala sa kanila patungo sa kanyang mga kaaway. Hindi kayang harapin ni Kamito at Claire ang kawan ng mabangis na hayop at natalo sa labanan, at sinabi sa kanila ng guro na pareho silang lumalaban na parang mga solo player. Hinihiling niya sa kanila na kumpletuhin ang isang pangkat ng 5 miyembro sa katapusan ng buwan. Pagkatapos, pumunta sila sa isang kafe upang kumuha ng makakain kung saan nakita nila si Rina, na hiniling ni Kamito na sumama sa kanila sa tanghalian. Saglit na nagprotesta si Claire ngunit pagkatapos ay sumang-ayon, at pinag-uusapan nila ang kompetisyon ng Blade Dance. Parehong sinabi ni Claire at Rina na wala silang mahanap na makakapantay sa kanila, tumanggi silang hilingin sa isa na sumali sa kanilang koponan dahil sa kanilang pride. Si Kamito ay sawa na sa kanilang pagbabangayan, at nagmumungkahi kay Claire na dapat nilang hayaan si Rina na sumali sa kanilang koponan dahil siya ay malakas at malungkot. Nagprotesta si Claire, na nagsasabing hindi niya kayang mapanatili ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit habang kinukulit siya ni Kamito, pumayag siyang anyayahin siya. Gayunpaman, sinabi ni Rina na malugod siyang sumama sa kanyang koponan sa halip, at ang parehong ma-pride na babae ay nasa isang pagkabalisa nang lumapit si Elisa kay Kamito, at inanyayahan siyang sumali sa kanyang koponan. Natutukso si Kamito na sumali sa kanyang team dahil malakas siya, at ang pagsama sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon na makapasok sa torneo, ngunit tumanggi siya alang-alang kay Claire dahil pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ang pagkabigla ng maiwang mag-isa.
Habang pinasasalamatan ni Claire si Kamito sa pagsama sa kanya, ipinaalam sa kanya ni Elisa na tinawag siya ng punong guro. Pumunta si Kamito upang makipagkita sa kanya, at kinukutya siya nito dahil sa pagkatalo sa labanan laban sa naturang koponan, at sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala na siya rin ang taong kilala bilang pinakamalakas na blade dancer 3 taon na ang nakakaraan. Naiirita si Kamito, at tinanong siya kung tinawag niya siya dito para lang kutsain siya. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng punong guro na gusto niyang makipagkita siya sa isang tao. Sa pagsenyas ng punong guro, isang babae na kasing edad niya ang pumasok sa silid na nagsasabing siya ay isang transfer student at isang prinsesa mula sa isang kalapit na kaharian. Medyo curious siya tungkol kay Kamito dahil isa itong lalaking spirit user, at sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Fiona. Habang tinitingnan ni Fiona si Kamito, umaasa siyang napagtanto niya na nagkita sila ilang taon na ang nakalilipas nang siya ay gumagala sa kagubatan, at inatake siya ng isang punong demonyo. Nahihirapan noon si Fiona dahil nabigo siyang ipatawag ang kanyang espiritu upang labanan ang demonyo, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Kamito nang wala sa oras at mabilis itong pinuksa. Gayunpaman, nang makita niya ang maitim na talem na ginagamit niya, inakusahan siya ni Fiona na magnanakaw dahil iyon ang sandata ni Ashley, ang pinakadakilang blade dancer. Kinabahan si Kamito at tinanong ang kanyang kinontratang espiritu, si Rachel kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit tumanggi itong magbigay sa kanya ng anumang mungkahi. Ngayong nahuli na siya, kaya't wala siyang choice kundi mag-atubili na ibunyag na siya ay isang crossdresser at sumasali sa tournament bilang Ashley. Noong una ay naiinis si Fiona nang malaman ang katotohanan ito, ngunit nang makitang si Kamito ay talagang mabait at simple, nagpasya siyang itago ang kanyang sikreto sa mundo. Binuhat niya ito pabalik sa akademya kung saan nagpasalamat ito, at tinanong sa kanya ang tunay niyang pangalan. Obligado siya at nagpakilala sa kanya, at nangako silang magkikita muli. Iyon ang buong dahilan kung bakit nasa academy si Fiona, at nagagalit siya na hindi siya nakilala nito. Lumuhad si Kamito sa harap ng prinsesa, na nagsasabi sa kanya na hindi na kailangan iyon dahil hindi na siya maharlika. Sinabi ni Fiona sa kanya na 4 na taon na ang nakalilipas, pagkatapos nagalitin ng kapatid ni Claire na si Rabia ang hari ng espiritong apoy at tumakas, sinubukan siya ng parlamento na ay nominate bilang susunod na Grand Priestess upang maglingkod sa hari ng espirito bilang kahalili ni Rabia. Gayunpaman, tinanggihan ni Fiona ang kanilang nominasyon, at sa halip ay pinili na umalis pagkatapos bumaba sa posisyon bilang miyembro ng royal family. Narinig na ni Kamito ang kwentong iyon, pero hindi niya alam kung bakit tinanggihan ni Fiona ang mahalagang papel ng pagiging Grand Priestess. Pagkatapos ay sinabi ng punong guro kay Kamito na ang kanyang trabaho ay maging bodyguard ng prinsesa. Inaangkin niya na ito ay isang S-rank na misyon na mapanganib, ngunit pantay na kapakipakinabang at kung siya at ang kanyang koponan ay makumplito ito, makakakuha sila ng pagtaas sa kanilang ranggo ng koponan. Interesado si Kamito at tinatanong ang mga detalye ng misyon. Sinabi sa kanya ng punong guro na kailangan niyang samahan ang prinsesa sa pagbisita sa isang abandonadong bayan ng pagmimina, dahil kamakailan lamang ay maraming kakaibang lindol ang naganap doon. Tinanong niya kung ano ang kailangan ng mga bodyguard kung nag-iimbestiga lang sila ng mga natural na phenomena, at ang guro ay pumunta doon upang ipaalam sa kanya na mayroong isang militar grade na espiritu na may sapat na kapangyarihan upang sirain ang isang lungsod sa isang araw. Ang espiritu sa bayan ay sinliyuhan na, ngunit kung ang lindol ay sanhi dahil malapit nang masira ang selyo, si Fiona ay kailangang magsagawa ng isang ritual upang muling selyohan ito. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Kamito na kailangan niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Claire bago magbigay ng sagot, at napangiti si Fiona nang marinig niya ang pangalan ng nakababatang kapatid na babae ni Rabia. Umalis sina Kamito at Fiona sa opisina, at tinanong niya ito kung okay lang sa kanya ang pagiging bodyguard niya. Sinabi sa kanya ni Fiona na partikular niyang hiniling siya, at nagsimulang maging agresibo ang pagkilos sa kanya, kahit na inihayag na alam niyang siya si Ashley. Umaasa siyang maaalala siya nito, ngunit wala itong silbi. Maya-maya pa ay pumasok na si Claire sa kanila, at akmang sasalakayin na naman niya si Kamito nang mapansin niya si Fiona. Dinala ni Kamito si Fiona sa kwarto ni Claire, at hindi siya natutuwa na nabigyan siya ng parehong tirahan gaya niya. Higit pa rito, kinampihan ni Kamito si Fiona dahil banayad niyang binyantaan na ilantad ang kanyang crossdressing na ginawa kay Claire. Nagalit si Claire nang marinig ito, at nagreklamo na masyadong masikip ang silid kung mananatili sa kanila ang prinsesa.
Nakiusap si Kamito na iiwan niya ang silid para sa kanila upang sila ay magkaroon nito sa kanilang sarili, pero ayaw ni Claire na layuan siya nito, lalo na dahil alam niya kung paano naaakit ang mga babae sa kanya. Nagseselo si Fiona nang makita kung gaano sila kalapit, at tinanong niya si Claire tungkol sa relasyon nila ni Kamito. Sumagot siya na siya ay kanyang utusan at nagkiss pa sila para selyuhan ang deal. Ikinagalit nito ni Fiona, na hinamon si Claire sa isang tunggalian para sa mga karapatan kay Kamito. Sinabi niya sa kanya na kung manalo siya, maaari niyang makuha ang silid at si Kamito sa kanyang sarili at gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Tinanggap ni Claire ang kanyang hamon at ipinatawag ang kanyang letigo, ngunit ayaw makipag-away ni Fiona sa kanya dahil may iba siyang plano. Hinahamon niya siya sa isang hamon sa pagluluto, at hindi sigurado si Kamito sa paghusga dito. Iniharap ni Claire sa mga hurado ang isang plato na puno ng uling, at si Fiona naman ay nagluto ng sopas na puro pulang sili, at hindi na kailangang sabihin, pareho silang talo. Mamaya sa gabi, kapag naliligo si Kamito, siya ay nag-ambala ni Esther na nagpaalam sa kanya na ang mga tao ay nag-aaway sa labas. Si Claire at Kamito ay parehong tumakbo palabas kaagad at umabot sa tamang oras upang iligtas si Elisa, na inaatake ng isang misteryosong lalaking gumagamit ng espiritu na maaaring mag-utos ng dalawang espiritu. Tila nakilala ng umaatake si Kamito at tinutuya ang kanyang kahinaan, na sinasabing hindi patas na tapusin siya kapag siya ay napakahina. Ibinunyag niya na mayroon na siya kung ano ang pinunta niya rito, at ipinaalam ni Elisa kay Kamito na nagnakaw siya ng ilang lihim na dokumento sa silid-aklatan. Hinatake ni Claire ang misteryosong lalaki at pagkatapos ay hinabol ito kasama si Kamito. Sinubukan niyang atakihin siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang naglalagablab na letigo, ngunit naiiwasan niya ang bawat isa sa mga ito, at kalaunan ay nagawa niyang padulisin siya pagkatapos niyang harangan ang kanyang dinadaanan sa pamamagitan ng pagbaba ng isang puno. Hinabol ni Kamito ang lalaki at inatake nito, na nagsasabing mayroon pa rin siyang mga kasanayan sa kabila ng pagbagsak mula sa kanyang orihinal na kapangyarihan. Nagpatawag siya ng pangatlong espiritu, at sinabi sa natulala na si Kamito na ang Demon Lord ay maaaring magpatawag ng 72 espiritu, kaya ito ay basic lang para sa kanya dahil siya ang nagpapakilalang kahalili ng Demon Lord. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si George, habang nakikipag-espadahan siya kay Kamito. Si Claire ay naghanda ng isang pag-atake sa pansamantala, at sinabi niya kay Kamito na umiwas bago maghagis ng mga bowl ang apoy kay George na nag-utos sa ikaapat na espiritu na protektahan ang kanyang sarili at sa halip ay tangayin si Claire. Nag-aalala si Kamito tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos ay inilagay ni George ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, sinabi na siya ay masasawi na ngayon. Ngunit siya ay nag-ambala ni Fiona, na naghagis sa kanya ng mahiwagang kristal para pigilan siya. Pinutol ni George ang kristal ngunit nabulag sa liwanag, at ipinahayag ni Fiona na hindi niya hahayaang saktan ng sino man si Kamito kahit nanginginig siya sa takot. Naasar si George sa kanya at inatake siya ng kanyang light element spear, at si Fiona ay masyadong natakot na kumilos, naalala ang isang traumatikong pangyayari sa nakaraan. Tumakbo si Kamito sa kanyang harapan sa huling sandali at pinipigilan ang pag-atake, ngunit nataman din siya at napaluhod. Kinukutya siya ni George, sinabing nabigo talaga siya kung sinusubukan niyang iligtas ang mga walang kwentang tao, ngunit tumakas siya habang dumarami ang reinforcement mula sa paaralan. Sinuri ni Claire si Kamito at tinanong siya kung sino ang lalaki. Wala siyang ideya tungkol dito, ngunit bigla silang lumingon at nalaman na si Fiona ay nawalan ng malay. Sa kanyang mga panaginip, nakita ni Fiona ang oras kung kailan siya nagsilbi kasama si Rabia, ang nakatatandang kapatid na babae ni Claire na Grand Priestess ng Fire Spirit King. Isang araw, nagpasya si Rabia na nakawin ang pinakamalakas na espiritu ng apoy at sunugin ang templo, habang si Fiona na lang ang natitira na humahadlang sa kanya. Ipinatawag niya ang kanyang espiritu, isang makapangyarihang kabalyero, ngunit ang nakuha niya lang ay isang pag-atake mula kay Rabia upang sirain ang kanyang espiritu at ang marka ng kanilang kontrata. Nagising si Fiona na pinagpapawisan ng matapos ang panaginip, at hindi nagtagal ay binisita siya ni Kamito. Nagtatanong siya tungkol sa balikat nito, at sinabi ni Kamito sa kanya na hindi ito seryoso dahil tumawag agad si Claire ng manggagamot. Humihingi ng paumanhin si Fiona sa pagiging mahina kaya nasugatan siya habang pinoprotektahan siya, ngunit pinasalamatan siya ni Kamito sa pagligtas sa kanya.
Bago iyon, umupo si Kamito sa kanyang kama at pagkatapos ay sinabi sa kanya na hinahanap pa rin ng mga kabalyero ang salarin, ngunit napagpasyahan na ituloy ang investigasyon sa mining town. Sinabi niya na kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga bago iyon, ngunit pagkatapos ay dumating si Claire sa silid at hiniling kay Kamito na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ipinatawag niya ang kanyang fire whip para parusahan si Kamito, ngunit kinuha lang niya si Fiona, pumalon sa bintana, at nagtungo sa kagubatan upang makipag-usap ng pribado. Sinubukan ni Fiona na akitin si Kamito, ngunit hindi siya malilihis at tinanong siya kung paano niya nalaman na siya si Ashley. Sinabi ni Kamito na wala siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa pakikipagkita sa kanya noon, at binibigyan siya ng kanyang unang pahiwatig na nagsasabi na nagkita sila minsan sa isang kagubatan. Walang natatandaan si Kamito mula doon, kaya binigyan niya ito ng isa pang pahiwatig na blade dance, at binigyang kahulugan niya na isa siya sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, nang ibigay sa kanya ni Fiona ang kanyang huling pahiwatig at hinawakan ang kanyang buhok na parang naka-ponytail, napagtanto ni Kamito na siya ang babaeng iniligtas niya sa kagubatan. Nagulat si Kamito, sinabing malaki na ang pinagbago niya, at nalulungkot si Fiona na hindi niya natupad ang pangakong binitiwan niya noon. Pinatawad niya ito sa hindi pagpunta sa kanya, at pagkatapos ay ibinunyag niya na pumunta siya sa paaralan dahil nakarinig siya ng tsismis tungkol sa kanya, na isang lalaking gumagamit ng espiritu ang humarap sa isang higanteng espiritu ng mag-isa. Sinabi ni Fiona na lagi niyang binalak na ay blackmail siya tungkol sa kanyang sikreto para makasali siya sa kanyang team, dahil kung sasali siya sa team ni Ashley, mananalo siya sa Blade Dance Tournament. Inaangkin niya na kung siya ay nanalo sa paligsahan, maibabalik niya ang kanyang karangalan at ang kanyang posisyon, at lahat ng mga taong tumawag sa kanya na isang walang kwentang prinsesa ay malalaman na siya ay karapat-dapat pa rin. Tinanong ni Fiona si Kamito kung hindi ba siya nagagalit na sinubukan lang niya itong gamitin, at sinagot niya na laging sinusubukan ng punong guro na gamitin siya at tina-trato rin siya ni Claire na parang utusan, kaya wala siyang nakikitang problema sa isa pang babae. Sa sandaling iyon, nakita sila ni Elisa at ng kanyang grupo, at galit na galit siya na si Kamito ay nakikipag-date sa isang bagong babae. Ang masaklap pa, sinimula ni Fiona na sabihin na nagpe-film sila para sa kanyang video, at nagpa siya si Elisa na arestuhin si Kamito. Pinigilan siya ng kanyang mga kasama, na nagsasabing labag ito sa mga patakaran, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Kamito kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan ng madaling araw. Sumagot si Elisa na hinahanap nila ang umatake mula noong isang araw para hulihin siya, at ibalik ang mga ninakaw na dokumento. Naiinis si Elisa kay George na sinasabi na dahil sa kanya, ang pangalan ng kanyang night order ay nadungisan, at siya ay magbabayad sa kanya sa anumang halaga. Iminumungkahi ni Kamito na makipagsanib puwersa siya sa kanyang koponan dahil pupunta rin sila sa mining town, ngunit gusto ni Elisa na ang kanyang night order ay mag-isa na humawak ng mga bagay-bagay. Kinabukasan, handa nang umalis si Kamito at ang kanyang grupo para sa kanilang misyon, at si Rina ay sumama na rin sa kanila sa pamamagitan ng pagtupad ng mga pabor ni Claire. Nakasakay sila sa mga kabayo, at si Fiona ay nakasakay kay Kamito dahil hindi siya marunong sumakay ng mga kabayo, kaya nagseselos ang dalawa pa. Hindi nagtagal ay narating nila ang inabandonang bayan ng pagmimina, at sinimulan nila itong tuklasin. Nakita ni Fiona ang isang altar at nalaman niyang may nagluto dito. Naniniwala siya na kung sino man ito ay gumawa ng isang ritual para sa pagtanggal ng selyo sa espesyal na militar-grade spirit. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi nagtagumpay ang ritual dahil ang selyo ay medyo komplikado. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng malalakas na pagsabog na nagmumula sa kaloob-looban ng kuweba na yumanig dito, at ang grupo ay sumugod sa loob kung saan sinasalubong ni Elisa si George sa isang labanan muli. Natalo na niya ang kanyang mga kasamahan, at habang inaatake siya ni Elisa, madali siyang umiwas at pagkatapos ay tinutuya siya dahil sa pagiging masyadong mahina. Ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa kanya, ngunit gumagamit lang siya ng mirror spirit at sinasalamin ang pag-ataking iyon sa kanya. Tatapusin na niya ang talunang si Elisa nang tumakbo si Kamito at ang kanyang grupo para iligtas siya. Sumugod si Kamito kay George na gumagamit ng makamandag na usok para atakihin ang kanyang mga kaaway habang pinoprotektahan ang sarili gamit ang wind barrier. Si Elisa ay apektado rin ng lason, ngunit siya ay bumangon at pagkatapos ay inatake si George sa wakas ay nataman siya.
Si George ay galit na galit at ipinatawag ang kanyang espada upang salakayin siya, ngunit binato siya ni Claire ng bowl ang apoy, at ginamit iyon bilang panakip, at sumugod si Kamito upang magbigay ng atake. Iniwasan ni George ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay sinabihan si Kamito na huwag sirain ang saya dahil plano niyang tapusin ang babae. Ngayon, sinabi sa kanya ni Kamito na hindi siya papayag na saktan niya ang kanyang mga kaibigan, at si Claire at ang iba ay darating para suportahan siya. Habang si Fiona ang nag-aalaga kay Elisa, sina Claire at Rina ang bumangon kay Kamito. Hinahamon siya ni George sa isang sword fight, at sinabi sa kanya ni Kamito na ang kanyang third-rate na espada ay hindi maihahambing kay Esther. Nag-away sila, at tinanong ni Kamito si George kung ano ang kanyang layunin. Sumagot siya na gusto niya itong talunin at patunayan sa lahat na siya ang tunay na kahalili ng Demon Lord. Sinabihan siya ni Kamito na umiwas sa kanyang mga maling akala, at sa isang malakas na hampas, nabasag niya ang espada ni George. Gayunpaman, marami pa nito si George na di alam kung saan galing. Matapos mabasag ang kanyang pangalawang espada, ipinatawag niya ang pangatlo at inilagay si Kamito sa gilid. Kinuha ni Claire ang kanyang kamay gamit ang kanyang latigo upang suportahan si Kamito, ngunit inatake siya nito gamit ang mga bala ng yelo, at ang kanyang pag-atake ng apoy ay hindi sapat upang bantayan ito. Nagambala si Kamito nang makita niyang nasugatan si Claire, at muling inatake siya ni George. Tinanong kung ang maalamat na si Ashley ay nahulog ng napakababa. Biglang inatake siya ni Rina gamit ang kanyang mga ice arrow, at sakto namang tumalon si Kamito. Gayunpaman, pinrotektahan ni George ang kanyang sarili gamit ang isang Earth Spirit, at pagkatapos ay ginamit niya ito para atakihin si Rina at idikit siya sa dingding. Galit na galit si Kamito at inatake muli si George, ngunit sa pag-atake niya sa kanyang rock shield, lumiit ang kanyang espada dahil naubusan na siya ng kapangyarihan. Tinatawanan siya ni George dahil hindi na siya ang pinakamalakas na spirit user, hindi dahil sa 3 taon siyang wala sa negosyo, kundi dahil sa kanyang pag-uugali. Tumalon si George, ipinatawag ang kanyang magaan na sibat, at ibinato ito kina Fiona at Elisa. Napagtanto iyon ni Kamito, at humakbang siya sa harap ng sibat at sinubukan itong harangan gamit ang kanyang maikling espada. Natambo si Kamito pagkatapos masugatan, at habang nagmamadali si Fiona na suriin siya, nalaman niyang natalo na ang lahat. Nang tumayo muli si Kamito, nilapitan siya ni George na sinasabing naging mas mahina siya ngayong nag-aalala siya sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang likuran, sinabihan ni Kamito si Fiona na lumayo dahil hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit sinabi ni George na malapit na itong matapos. Ipinahayag niya na gagamitin niya ngayon ang isa sa kanyang pinakamalakas na espiritu na nakuha niya mula kay Rachel, at si Kamito ay nabigla. Gayunpaman, bago sila makalaban, si Fiona ay pumasok sa kanilang pag-uusap at sinabihan si George na tumahimik. Ipinahayag niya na pipigilan niya siya at dadalhin siya sa hustisya sa pangalan ng maharlikang pamilya. Iniipon niya ang kanyang kapangyarihan habang naglalabas siya ng Bloodstone, na isang mahiwagang kristal na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Inatake siya ni George bago niya makumplito ang kanyang pag-atake, ngunit huli na, at pinakawala ni Fiona ang kapangyarihan ng Bloodstone patungo sa kanya. Ang pagsabog mula sa kanyang pag-atake ay nagdudulot ng malaking pinsala sa paligid, at habang tinitingnan ni Kamito ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng usok at mga durog na bato, sinabi sa kanya ni Claire na malamang na nakatakas si George ng buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Kamito si Fiona kung ano ang ginamit niya kanina, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang maharlikang kayamanan na tinatawag na Bloodstone, na may kapangyarihang pansamantalang isil ang kapangyarihan ng mga high-level na espiritu. Nalulungkot si Fiona habang sinasabi niyang inirereserbo niya ang Bloodstone bilang kanyang trump card sa Blade Dance Tournament. Pero gustong malaman ni Kamito kung bakit kailangan niyang umasa dito. Napabuntong hininga si Fiona nang mapagtanto niyang hindi na niya may tatago ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan, at ipinaliwanag niya na pagkatapos ng kakilekilabot na pangyayari kay Rabia, nawala ang kanyang nakontratang espiritu. Dahil doon, siya ay pinalaya sa kanyang pamilya at nawalan ng kapangyarihan upang maging susunod na Grand Priestess. Inamin niya ang pagdaraya sa entrance test para sa paaralan, dahil gumamit siya ng magic stones para magmukhang kinokontrol niya ang mga espiritu. Tinanong siya ni Claire kung bakit niya ginawa iyon, at sinagot ni Fiona na gusto niyang makasama si Kamito. Isa lang iyon sa mga dahilan niya, at ang pangunahing dahilan ay gusto niyang manalo sa Blade Dance at mapagbigyan ang kanyang hiling.
Sinabi sa kanya ni Claire na kung gusto niyang manalo, dapat ay sumama siya sa ibang team dahil bottom feeders sila ngayon. Pero sinasabi ni Fiona na sila lang ang tatanggap ng isang tulad niya. Pagkatapos nito, tinanong niya sina Kamito at Claire kung ano ang plano nila sa kanya ngayon dahil nagdududa siya kung talagang tatanggapin siya sa kanilang koponan. Ngayon ay tinatanggap na nila siya sa kanilang koponan, na sinasabi na nailigtas na niya ang kanilang mga buhay. Ngunit habang nag-aaway ang dalawang babae dahil kay Kamito, nagsimulang manginig ang kuweba. Nagtataka si Kamito kung ang espesyal na espiritu na natatakan dito ay nagsimulang masira ang selyo, ngunit kumpiyansa si Fiona na hindi masisira ni George ang selyo ng ganoon kadali. Naniniwala si Claire na makakatulong sa kanya ang mga dokumentong ninakaw niya sa paaralan, ngunit pagkatapos ay sumagot si Elisa na nasa code ang dokumento at hindi niya ito malulutas. Pagkatapos ay sinabi ni Elisa kay Kamito na hindi pa siya nakaka-recover mula sa lason at hindi makapag-ambag sa laban, at ganoon din ang sinabi ni Rina. Napagtanto ni Kamito na siya lamang, si Esther, Claire, at Fiona ang makakalaban, at dapat nilang pigilan ang paglabas ng espiritu. Tiniyak ni Fiona sa kanila na kung maabot nila ang selyo sa oras, gagawin niya ang ritual ng spirit dance upang palakasin ang selyo. Sinabi ni Esther kay Kamito na nararamdaman niya ang lokasyon ng seal, at hiniling sa kanya na tapikin ang kanyang ulo at purihin siya. Ginawa ito ni Kamito, ngunit pagkatapos ay nagsimulang umuuga muli ang lupa, at napagtanto niya na hindi na nila kayang mag-aksaya pa ng oras. Sa kabilang banda, ang nasugatan na si George ay nakarating kay Rachel, na nagsabi sa kanya na si Kamito at ang iba pa ay patungo sa selyo. Gusto niyang pamunuan siya doon para matapos niya si Kamito, ngunit binalaan siya ni Rachel laban dito, sinabing si Kamito ang tunay na kahalili ng Demon Lord at hindi siya maaaring manalo laban sa kanya. Galit na galit si George at nagbanta na supilan si Rachel, ngunit nawala na lang siya. Samantala, masama ang pakiramdam ni Kamito habang naglalakbay siya sa selyo, at nagreklamo si Claire na masyadong matagal si Esther para pamunuan sila. Sinabihan siya ni Kamito na ihinto ang pag-away kay Esther dahil nasil siya sa loob ng 1,000 taon, at hindi na niya maalala ng tumpak ang landas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa shrine kung saan nasilyuhan ang espesyal na espiritu. Nakita nila ang isang higanteng pinto na may mga marka ng iba't ibang spirit kings, kung saan ang isa sa kanila ay scratched off. Ginagamit ni Esther ang kanyang kapangyarihan para i-unlock ang pinto, na humahantong sa kanila sa isang silid na naglalaman ng isang higanteng mahiwagang kristal na sinliyohan ng mga mahiwagang tanikala. Pinupuri muli ni Kamito si Esther na nagpapaselo sa dalawa pang babae. Sinabi ni Fiona na maaari na siyang magsagawa ng spirit dance dito, ngunit bago iyon, kailangan niyang linisin ang kanyang sarili, at sumali si Claire, at sinabing ang pagligo sa magic water ay magdaragdag din ng kanyang kapangyarihan. Pinalabas nila si Kamito para bantayan ang pinto habang sila ay naliligo. Habang nakatayo siya sa labas, patuloy niyang iniisip si George at kung bakit niya iniisip na siya na ang susunod na Demon Lord. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kamito ang kanyang presensya at inutusan si Esther na maging isang espada muli nang papasok si George. Habang nakikipag-away sila, nag-aalala sina Claire at Fiona kay Kamito. Si Claire ay nababalisa sa pagitan ng pananatili sa likod upang bantayan si Fiona at pagtulong kay Kamito, ngunit sinabi sa kanya ni Fiona na hindi niya kailangan ng proteksyon ng sinuman. Sa labas, dinaig ni Kamito si George at binasag ang kanyang espada bago siya inipit sa lupa. Gayunpaman, bago niya magawa ang isang pangwakas na atake, napansin niya si George na nag-activate ng isa pang espiritu kaya siya ay umatras. Ngayon niya napagtanto na si George ay sinanay sa parehong academy na siya ay naging bagong Demon Lord. Buong pagmamalaking idineklara ni George na siya ang unang matagumpay na subject sa pagsusulit na nakakapag-master ng higit sa isang espiritu tulad ng Demon Lord, ngunit sinabihan siya ni Kamito na ihinto ang pagsisinungaling. Nadikod niya na hindi kinontrata ni George ang mga espiritu, ngunit sa halip ay sinliyuhan niya ang mga ito para sa isang beses na paggamit. Tinawag siya ni Kamito na talunan, idinagdag na hindi siya maaaring maging isang Demon Lord kung hindi siya isang tunay na gumagamit ng espiritu. Nagalit si George at sinusugod siya, na nanunumpa na patunayan niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya. Iniwasan ni Kamito ang pag-atake at pagkatapos ay sinipa siya sa mukha. Kumilos si George sa pamamagitan ng paggamit ng fire spirit sa kanya, ngunit natalo din ito ni Kamito.
Gayunpaman, nang gumamit si George ng Dark Magic Stone para sirain si Esther, ibinaba ni Kamito ang kanyang bantay, na nagbibigay ng pagkakataon kay George na atakihin siya. Habang tinutusok niya si Kamito, inaangkin niya na dahil hindi niya kayang tratuhin ang kanyang mga espirito bilang mga kasangkapan, siya ay masyadong mahina para maging Demon Lord. Napaluhod si Kamito nang mapagtanto niyang ginagamit ni George ang mga high-level spirit na nakaselyo sa bato. Iniinsulto niya siya, ngunit wala nang pakialam si George sa puntong ito dahil sigurado siya sa kanyang tagumpay, at ipinahayag na kukunin niya ang espiritong espada ni Kamito pagkatapos niyang masawi. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kamito na hindi lang siya ang kinakalaban niya kundi ang kanyang koponan, at biglang hinawakan ni Claire ang braso ni George gamit ang kanyang letigo. Kinukutya niya siya sa walang kwentang pag-atake, ngunit pagkatapos ay nagpasalamat si George sa pagbukas ng pinto ng signal room para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ay nakita niya si Fiona doon at nabalisa habang nagsimula itong magsagawa ng isang spirit dance. Bilang resulta ng kanyang sayaw, nagsimulang magalit ang mga espiritong nakatatak sa katawan ni George at dumaranas siya ng matinding sakit. Sinubukan niyang atakihin si Fiona, ngunit pinaalis ni Claire ang kanyang mahihinang pag-atake dahil ngayon ay hindi na niya makontrol ng maayos ang kanyang espiritu. Napaluhod si George nang makumplito ni Fiona ang kanyang sayaw. Ngunit bago siya ma-interrogate ni Kamito, nagpakita si Rachel. Tinanong siya ni Kamito kung siya ang utak sa likod ng lahat ng ito, at kinumpirma niya ito, na sinasabi na gusto ng kanyang kapareha na palabasin ang espesyal na espiritu na nakatatak dito. Tinanong niya ito tungkol sa kapareha na kanyang pinag-uusapan, at sumagot si Rachel na hindi pa siya sapat na gising upang malaman ang tungkol sa kanya. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang atensyon kay George na humihiling na ipahiram niya sa kanya ang kanyang kapangyarihan para mapaslang niya si Kamito. Tinutuya niya ito, sinasabing hindi niya matatalo si Kamo sa ngayon, ngunit pakiramdam niya ay maaaring makatulong ito sa paggising sa kanyang kapangyarihan bilang tunay na Demon Lord kung lalaban siya sa kanya. Nag-transform si Rachel sa isang espada at pumunta kay George na dumurog sa puso ni Kamito. Siya ay galit na galit at sumugod sa kanya, ngunit si George ay naglunsad ng isang madilim na pag-atake kay Fiona. Isinakripisyo ni Kamito ang sarili para iligtas siya dahil ayaw niyang mawala siya, at nalulungkot si Fiona. Napagtanto ni Fiona na dapat niya itong protektahan sa pagkakataong ito, at nagpasya siyang isugal ang lahat sa pagtawag sa kanyang kinontratang espiritu na matagal na niyang hindi natawagan. Para protektahan si Kamito na mahal niya ng buong puso, naipamalas ni Fiona ang kanyang Spirit Knight, at si George ay nabalisa nang makita niya ito. Inaatake pa rin niya ito ng Dark Thunder, ngunit hinaranggan ito ng Spirit Knight. Si George ay nabalisa at pagkatapos ay sinusugod siya ni Kamito, na nanumpa na magiging mas malakas kaysa sa kanyang kalakasan upang protektahan ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at inatake si George na nagpabagsak sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Kamito sa kanyang silid at nagsimulang mag-isip kung ano ang ginagawa ni Rachel nang makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang kumot. Itinaas niya ito sa pag-asang makita si Esther, ngunit sa halip ay nakita niya si Fiona doon na nagsasabing binibigyan siya ng ilan sa kanyang espiritual na kapangyarihan upang tulungan siyang makarecover. Nagpasalamat si Kamito sa kanya, at pagkatapos ay tinanong siya kung hindi na niya kailangang bumalik sa kanyang pamilya ngayon dahil magagamit niya muli ang kanyang espiritu. Sinabi ni Fiona na hindi naman siya nagmamadali at saka kinis si Kamito pagdating ni Claire sa kwarto. Galit na galit siya na nagiging malapit na sila at nagsimulang makipag-away kay Fiona. Di nagtagal pagkatapos noon, si Kamito at ang kanyang koponan ay may laban sa isa pang koponan. Nakita nila ang tatlong babae sa harap nila, at nag-isip-isip na ang dalawa pa ay dapat na nagtatago sa kagubatan para sa isang ambush attack. Naalala ni Claire ang dalawang babaeng nakalaban niya kanina para manalo sa summon ng contract, at feeling niya obligado siyang tapusin ang hindi niya natapos na negosyo. Hiniling niya kina Kamito at Fiona na iwan ang mga babaeng ito sa kanya, at pinapunta sila sa kagubatan. Lumikha siya ng isang higanteng firewall sa pagitan niya at ng mga kaaway, at ginamit ito ni Kamito para tumakbo sa kagubatan kung saan siya inatake ng isang babae gamit ang isang sandata. Nagpadala siya ng ilang sonic blades para putulin siya at iniwasan ni Kamito ang lahat, ngunit nataman siya nang ibalik ang mga ito ng uri ng salamin na spirit sa kanyang likuran. Si Kamito ay na-corner ng mga babae na pakiramdam na kapag nilalayo nila ang kanilang distansya mula sa kanya ay hindi niya sila maaatake.
Gayunpaman, ginawang punyal ni Kamito ang kanyang espada, iniwasan ang combo attack ng babae, at pagkatapos ay ibinato ang kanyang punyal sa may sandatang babae. Siya ay natambo at ang kanyang kasama ay tumakbo sa takot, ngunit mabilis din siyang natalo ni Kamito. Mabilis siyang bumalik kay Claire na malapit nang talunin ang huli niyang mga kalaban. Ang kanyang fire magic ay walang silbi laban sa Crystal Golem, ngunit nang palakasin ni Fiona ang kanyang kapangyarihan sa Spirit Dance, nagawa niyang talunin ang Golem gamit ang kanyang letigo. Ipinagdiriwang ni Claire at Kamito ang kanilang tagumpay, ngunit pagkatapos ay lumingon sila upang makita na si Fiona ay tinambangan ng isang espiritu ng tubig. Sinusubukan ni Claire na salakayin ito, ngunit ang mga pag-atake ng uri ng apoy nito ay walang silbi laban dito. Inaatake siya ng water spirit at kahit na iniligtas ni Kamito si Claire, sinabihan parent siya ni Claire ng masama. Pansamantala, sinisikap ni Fiona na ipatawag ang kanyang Spirit Knight, at natalo niya ang espiritu ng tubig sa pamamagitan lamang ng pagpapalabas nito. Kasabay nito, ang babae na nagpatawag ng espiritu ng tubig ay lumabas at tinanggap ang pagkatalo. Nang maglaon, sinabi ni Claire na ngayon ay nanalo na sila ng tatlong magkakasunod na laban at sila ay nireranggo bilang ikatlong pinakamalakas na koponan sa paaralan. Nasa itaas nila si Elisa at ang kanyang team, ngunit dahil nasugatan pa rin ang dalawa sa kanilang mga miyembro, maaari silang ma-demote sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na kung mangyari iyon, sila ang magiging pangalawang pinakamahusay na koponan at magkakaroon ng karapatang makapasok sa Blade Dance Tournament. Habang nag-uusap sila, pumunta doon ang mga babaeng natalo nila kanina para kutsain si Claire at ang kapatid niya. Maghahampas na sana ng kamay si Claire, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan dahil ang pagiging marahas sa labas ng mga duel ay maaaring makapagbabawal sa kanila na pumasok sa blade dance. Ang mga babae ay hindi huminto at patuloy na iniinsulto ang pamilya ni Claire, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Rina doon at tinawag ang mga babae na walang silang mga modo para sa pakikipag-away sa isang walang magawang babae. Nagalit sila at na-activate ang kanilang spirit magic, ngunit si Rina ay mas mabilis kaysa sa kanila at itinutok ang kanyang arrow sa kanila, dahilan para tumakas sila sa takot. Nagpasalamat si Claire sa kanya, at pagkatapos ay sinabi ni Rina na nabalitaan niyang nanalo sila sa kanilang laban ngayon, kaya gusto niyang ilibre sila sa isang magandang restaurant. Tumanggi sina Claire at Fiona na magbayad ng walang dahilan, ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang kasambahay at nilinaw na gusto lang ni Rina na kumain kasama sila. Tinanggap nila ang kanyang libre nang marinig ito at nagpasya silang magkita mamaya. Samantala, pumasok si Kamito sa kanyang klase at nalaman na naroon din si Elisa. Nilapitan niya ito, ngunit nagsimula ang kanyang instinct sa away at halos atakihin siya nito sa paglapit sa kanya mula sa likuran. Sinabi sa kanya ni Elisa na nahihirapan siya sa kanyang pag-aaral dahil sa kanyang mga tungkulin sa gabi, at umupo siya sa tabi niya. Pagkatapos ay humingi si Elisa ng paumanhin sa kanya para sa lahat ng pagkakataong inatake niya siya ng walang dahilan, at hindi alintana ni Kamito dahil marami na rin itong naitulong sa kanya. Pagkatapos noon, naging abala siya sa pagsasaulo ng buong libro at nagpasya si Kamito na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga tala. Nagpapasalamat si Elisa dahil doon, at kinakabahan siyang nagtanong sa kanya kung gusto niyang libre siya pagkatapos ng klase dahil tuturuan pa siya nito. Sinabi ni Kamito na maaari silang magkita sa gabi at masaya si Elisa. Hindi nagtagal, dumating ang guro at nagsimulang magturo sa kanila tungkol sa mga sinumpaang selyo na maaaring puwersahang maglabas ng mga kapangyarihan mula sa mga espiritong nakulong sa loob nila. Sinabi ni Elisa kay Kamito na ang kanyang tungkulin sa gabi ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa isang grupo ng mga tao na nakalusot sa paaralan, at sinusubukang ibenta ang mga sinumpaang selyo sa mga mag-aaral bago ang Blade Dance Tournament. Pagkatapos noon, lumabas si Kamito at ang kanyang mga kaibigan para mananghalian at napansin nilang naghahanda na ang akademya para sa Blade Dance Tournament. Habang ang ibang mga babae ay nakikipaglaban para sa kanyang atensyon, napansin ni Kamito si Claire na nag-window shopping para sa ilang mga kwintas nang makalapit siya sa kanya ay lumayo siya, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rina na malapit na ang kaarawan ni Claire. Pinupuri siya ni Kamito, na sa kabila ng kanyang pagmamataas, talagang nagmamalasakit siya kay Claire. Pagkatapos ay napansin niya ang cut design pendant na tinitingnan ni Claire at nagpas siyang iregalo ito sa kanya. Pagkatapos noon, umupo na sila para kumain at pinipilit ni Fiona si Kamito na bilhan siya ng pinakamahal na ice cream, at hindi siya nito matatanggihan.
Nagseselos ang ibang mga babae dito, at nagsimulang makipag-away si Claire kay Kamito tungkol sa pagsira sa kanyang espiritu. Kinagabihan, hinintay ni Kamito si Elisa sa fountain para ma-tutor niya ito at halatang pagod na pagod itong tumakbo, at humingi ng paumanhin sa pagiging late. Hindi ito pinansin ni Kamito, at saka siya tinanong kung nasa Academy City ba siya kanina dahil nakita siya nito habang kumakain ng tanghalian. Sumagot siya na nagsa-shopping siya at pagkatapos ay sinabihan siya ni Kamito na pumunta na sila sa library dahil late na sila. Pinigilan siya ni Elisa, sinabing gusto niyang mag-aral sa kanyang silid at niyaya doon si Kamito. Habang siya ay nagpalit ng regular na damit, umupo si Kamito at pinagmasdan ang kanyang silid na nakita niyang mas girly kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan niya ang isang magic tablet sa mesa na punong-puno ng kanyang mga larawan, habang na-awkward din si Kamito na makita ang pagiging Ashley niya. Nais niyang protektahan ang kanyang sikreto mula sa isang tagahanga tulad ni Elisa sa lahat ng mga oras kung hindi siya ay mapahamak. Nakita rin niya ang larawan ni Elisa kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa tablet, at pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati. Maya-maya lang, dumating si Elisa na nakadamit na parang katulong. Si Kamito ay nagulat at tinanong kung ano ang kanyang iniisip, at siya ay malungkot na sumagot na gusto niyang mag-cosplay bilang kanyang personal na kasambahay. Conscious siya sa sarili niya, pero gusto pa rin niyang gawin ito para kay Kamito para makapagpasalamat siya sa lahat ng pagkakataong tinulungan siya nito at sa mga kabalyero. Nabalitaan niya sa isa sa kanyang mga kaibigan na karamihan sa mga lalaki ay may kasambahay, at gusto niyang ialay ang sarili kay Kamito na nakauniforme ng kasambahay. Bumantong hininga si Kamito, na nagsasabing ayaw niya sa mga maids, at si Elisa ay nagpanik sa takot na gusto niyang magsuot siya ng isang bagay na mas lantad. Itinutok niya ang kanyang espada sa kanyang leeg hanggang sa mabago nito ang kanyang mga kagustuhan, at pagkatapos ay inihain siya nito ng pagkaing inihanda niya. Gusto ito ni Kamito at pinuri si Elisa, na sinasabing wife material siya, at masyado siyang naguguluhan dito. Susunod, sinubukan niyang pakainin si Kamito gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ng kaunting pagtutol, sumuko siya at hinayaan ang sarili na mapakain. Kinagabihan, bumalik sina Elisa at Kamito sa hardin kung saan sinabi nito sa kanya na ito ang una at huling beses na dumalaw siya sa kanyang silid, dahil maya-maya ay babalik ang kanyang kasama at hindi siya papayag na may mga lalaki na lumapit sa kanya. Pabirong itinanong ni Kamito kung gaano kadelikado ang kanyang kasama, at sinabi ni Elisa sa kanya ang tungkol kay Valentina, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang pinakamalakas na gumagamit ng espiritu sa paaralan. Sinabi niya sa kanya na si Valentina ay inampon dahil medyo malakas siya, ngunit mula noong natalo siya kay Ashley sa unang round ng Blade Dance Tournament 3 taon na ang nakakaraan, lumala ang posisyon niya sa pamilya. Pagkatapos nito, hiniling niya si Kamito na sumali sa mga kabalyero dahil pagkatapos ng kamakailang insidente ay nawalan sila ng isang malaking bilang ng kanilang puwersang panlaban. Nangako siya na babayaran siya ng maayos, ngunit tinanong siya ni Kamito kung bakit kailangan niyang sumali dito dahil kahit sinong babae sa akademya ay sabik na maging kabalyero. Sinabi ni Elisa na hindi ito totoo dahil ang mga tao ay nagsimulang mawalan ng tiwala sa mga kabalyero, dahil sa kanilang pagkabigo sa insidente kay George. Nang makita siyang malungkot at nag-aalinlangan sa kanyang hinaharap, pumayag si Kamito na sumama sa mga kabalyero upang tulungan siya. Si Elisa ay nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi ni Kamito na kung gusto niya talagang magpasalamat sa kanya ay dapat niyang bayaran ng maaga ang kanyang buwanang sweldo. Pagkatapos nito, bumalik si Kamito sa silid ni Claire at nakita niyang sinusubukan niyang maghanda ng mga recipe ng tsokolate para sa kanya. Sinabihan siya ni Kamito na ihinto ang pag-aaksaya ng pagkain, at ibinalita na magluluto siya ngayon, ngunit hinarap siya ni Claire tungkol sa pag-alis ng silid nang hindi sinasabi sa kanya. Gusto niyang malaman kung saan siya nagpunta, at sinabi sa kanya ni Kamito na niyaya siya ni Elisa para kumain dahil gusto niyang pasalamatan siya sa lahat ng tulong nito. Nagseselos si Claire nang marinig ito at sinimulang tanungin si Kamito. Sinabi nito sa kanya na nagpunta siya sa silid ni Elisa at ito ay malinis at maayos, hindi tulad ng sa kanya, na lalong nagpagalit sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hiniling siya ni Elisa na sumali sa mga kabalyero, at si Claire ay tumingin sa kanya na may pag-asa na mga mata na gustong marinig na tinanggihan niya siya, ngunit sinabi ni Kamito na tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Nagsimulang umiyak si Claire, na sinasabi na kahit na siya ay dapat na maging kanyang lingkod, pinapabor niya si Elisa kaysa sa kanya at sinabihan siya nitong lumabas na sinasabing hindi na niya ito kailangan.
Umalis si Kamito at patuloy na sinasabi ni Claire na galit siya sa kanya. Tumakbo siya sa kanyang kwarto, at itinago ang kanyang mukha sa unan sa pag-aakalang siya ay walang isip na umasa ng isang bagay mula sa kanya. Pakiramdam niya, sa lahat ng pagkakataon na si Kamito ay tumatabi sa kanya at tinanggap pa ang pagiging utusan niya, masama lang ang loob nito sa kanya dahil sa reputasyon nito. Maya-maya lang ay narinig niyang bumukas ang pinto, at bumangon na umaasang bumalik si Kamito pero si Fiona lang pala. Umupo si Fiona sa tabi ni Claire, at sinabihan siyang maging tapat sa kanyang nararamdaman habang siya ay nagtatampo at umiiyak. Kinabukasan, nasa Night Orders headquarters si Kamito, kung saan inuutusan ni Elisa ang lahat na maging alerto lalo na dahil isang malaking festival ang gaganapin ngayon. Tinuturuan niya sila tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan sa publiko at pagpigil sa mga labanan sa mga gumagamit ng spirit ngunit wala sa kanila ang talagang nakikinig sa kanya. Napagtanto ni Kamito na sa kabila ng pagiging kapitan, si Elisa ay walang hawak na kapangyarihan sa mga kabalyero. Hindi nagtagal ay natapos na niya ang kanyang pananalita at pagkatapos ay ipinakilala si Kamito bilang bagong miyembro ng mga kabalyero, ngunit bago pa siya makapunta, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Valentina sa silid, sinabi kay Elisa na marami siyang nawalang kasama. Hindi siya nagatubiling tawagin ang mga kabalyero na hindi hihigit sa mga disposable servants, at iniinsulto niya si Elisa sa pagiging mahina. Sinabi sa kanya ni Elisa na hindi niya kukonsintihin ang sinumang insulto sa kanyang mga kabalyero, ngunit walang pakialam si Valentina at tinanong siya kung ipaglalaban niya ito. Sinabi niya na isang pagkakamali na hayaan siyang maging pinuno ng mga kabalyero at lumakad patungo sa kanya, ngunit pagkatapos ay tumayo si Kamito sa pagitan nila at sinabihan siyang huminto. Sinabi ni Valentina na na-curious din siya tungkol sa lalaking spirit user, at nagpakawala siya ng malakas na shockwave para makita kung gaano ito kalakas. Ang kanyang pag-atake ay sumisira sa silid at naglalagay ng ilang mga babae sa labas ng komisyon, ngunit ang mga nakatayo pa rin ang nakapansin sa kanyang interes. Sinabihan ni Valentina ang apat na sumali sa kanyang team, at sa kabila ng pagbabawal ni Elisa sa kanila, masaya silang naging mga subordinate niya. Gusto rin niyang sumama sa kanya si Kamito, ngunit tumanggi ito, sinabing tapat siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi na ito masyadong inisip ni Valentina at umalis, sinabihan siyang umiwas kung ayaw niyang masira. Si Elisa ay nagpapagaling pa rin mula sa pagkabigla, ngunit sinabi ni Kamito sa kanya na dapat silang maghanda para sa trabaho. Ngayon ay tinutulungan nila ang mga bisita na dumating upang makita ang pagdiriwang, masira ang mga away sa pagitan ng mga tao, at kahit na makitungo sa mga halimaw. Habang nakikipag-usap si Kamito kay Elisa tungkol sa kung gaano kahirap ang trabaho ng mga kabalyero, nagsimula siyang makaramdam ng pananagutan sa apat na babae na umalis sa kanila. Sa umaga, sinubukan siya ni Kamito na kumbinsihin na hindi niya kasalanan, ngunit alam ni Elisa na siya ay masyadong mahina upang maging kapitan ng kabalyero. Sinabi niya sa kanya na noong si Valentina ang kapitan, ang kanilang grupo ay medyo malakas at mahigpit na pinananatili ang disiplina sa akademya. Gayunpaman, si Valentina ay masyadong ma-pride at malakas para sa kanyang sariling kapakanan, at maraming mga babae ang nagrebelde laban sa kanya, na humantong sa kanya upang maalis sa posisyon ng pinuno. Sinabi ni Elisa na dati ay tinitingala niya ang kanyang kapatid, ngunit ngayon ay naging labis na siyang malupit. Nang maglaon ay nagutom siya at sinabi ni Kamito na dapat silang kumain sa labas, ngunit ipinaalam niya sa kanya na naghanda siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Umupo sila para kumain, ngunit pinalibutan sila ng iba pang mga kabalyero. Pinapakain ni Kamito si Esther, at inaalagaan niya siya habang tinatamasa niya ang buong atensyon mula sa lahat ng mga babae. Pagkatapos kumain, naging sword form siya para magpahinga, at biglang napansin ni Kamito ang spirit cat ni Claire, si Carla. Tumakas siya nang makita siya, at hinabol siya ni Kamito. Hindi nagtagal ay nalaman niyang dinadala siya ni Carla kay Claire na hindi natutuwang makita siya, at itinago ang bag na dala nito sa kanyang likuran. Binatukan siya nito, sinasabing ayaw niyang makita ang mukha nito, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sa ganitong bilis ay muli silang mag-aaway tulad ng kahapon. Nilulunok niya ang kanyang pride habang sinasabihan si Kamito na ilibre siya sa ilang mga bagay, at pagkatapos ay mapapatawad niya ito. Humihingi ng paumanhin si Kamito, na nagsasabi na siya ay abala sa kanyang mga tungkulin sa Night Orders. Sinabi niya kay Claire na ngayon lang siya nananghalian kasama ang mga kabalyero at inanyayahan siyang sumama sa kanila, ngunit nagseselos siya nang marinig ito at muling hinarap siya.
Sinabi niya na hindi siya makakasama sa mga kabalyero na patuloy na naninira sa kanyang kapatid, ngunit tiniyak ni Kamito na nagbago na ang mga bagay ngayon at hindi papayag si Elisa na may mang-insulto sa kanya. Lalong nagalit si Claire nang dinala ni Kamito si Elisa sa pag-uusap at nagsimulang umiyak na sinasabi na dapat itong maging tapat sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating doon si Elisa na hinahabol si Kamito at tiniyak niya sa kanya na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol dito, at dapat silang bumalik sa pagpapatrolya. Iyon ang trigger moment, at nagalit ng husto si Claire. Ibinato niya ang kanyang bag kay Kamito na nagsasabing hindi na niya ito kailangan. Sinabi niya sa kanya na pumunta at magsaya sa kanyang isa pang babae. Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha, tumakbo siya palayo, at si Kamito ay naiwang naguguluhan habang pinupulot ang mga gamit sa kanyang bag. Sa kabilang banda, nakita siyang mag-isa ng dalawang babae na sinubukang kulitin si Claire ilang araw na ang nakakaraan, at napagpasyahan nila na pagkakataon na nilang turuan siya ng leksyon. Bago nila siya sundan, isang babaeng may kakaibang tenga ang tumawag sa kanila, at nagtanong sa kanila kung gusto nilang maging mas makapangyarihan para hindi makapagdulot ng anumang banta sa kanila si Claire. Walang kamalay-malay dito, nagtungo si Claire sa kagubatan, sinumpa si Kamito sa hindi pagpansin sa kanya at pagtutok sa mga kabalyero. Sa tingin niya ay kaarawan niya ngayon kaya kailangan niya itong bigyang pansin, ngunit pagkatapos ay inalis ang pag-iisip na iyon sa kanyang isipan, iniisip na walang puwang para sa pag-iibigan sa kanyang buhay dahil kailangan niyang lumakas at mahanap ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, upang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkakanulo. Biglang lumapit sa kanya ang babaeng elf, sinabing mukhang problemado siya. Bago niya ito napansin, si Claire ay nakulong sa isang sapot ng gagamba ng babaeng elf. Hinarap niya ang babae tungkol sa pagiging mangangalakal ng mga isinumpen na selyo, at hindi siya gumagawa ng anumang pagsisikap na tanggihan ito. Ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pag-hypnotize para kontrolin si Claire, at tinutokso siyang makipag-deal sa kanya para sa higit na kapangyarihan, ngunit sa huling sandali, ang mukha ni Kamito ay nag-pop up sa isip ni Claire at nakawala siya sa hipnotismo. Ipinatawag niya si Carla at itinulak pabalik ang babae bago sinunog ang mga spiderweb. Inatake siya ni Claire gamit ang kanyang fire whip, na inaalala ang pangako ni Kamito na hindi na niya kakailanganin ang anumang malilim na pamamaraan para makakuha ng kapangyarihan. Ang babae ay hindi sinasaktan ng kanyang pag-atake, at pagkatapos ay tinawag ang dalawang babae na nakipag-deal sa kanya. Laking gulat ni Claire nang makita silang wala ng buhay dahil hindi nila kinaya ang stress sa bagong kapangyarihang nakuha nila. Isa sa mga babae ang naglabas ng kanyang crystal golem spirit na nagmutate dahil sa dark magic, at inaatake nito si Claire. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Kamito ang disc na nakabalot ng regalo na nasa bag ni Claire at nagtataka kung ano ang nasa loob. Hindi niya maiikot ang ulo sa gawin nito, at nag-aalala kung saan siya nagpunta, habang si Elisa ay nababalisa at iniisip na sila ay nagde-date. Sinubukan niyang maglakad sa harap ni Kamito bago niya napagtanto na kakaiba ang kanyang kinikilos pero may nabangga siyang mga lalaki at hinawakan niya ang kamay niya para hindi siya madapa. Namula si Elisa sa kahihiyan at sinabi ni Kamito na medyo mataas ang temperatura niya. Mahinahon niyang sinagot na kasalanan niya ito, at pagkatapos ay sinabihan siyang managot para dito dahil siya ang unang lalaki na nakahawak ng kamay niya. Napabalikwas si Kamito sa narinig habang pinagmamasdan siya ng mga tao na parang nakakainis, kaya sinubukan niyang lumayo kay Elisa, ngunit sa halip ay hinawakan niya ang kamay nito. Hinakay siya nito, hawak pa rin ang kamay niya, at si Elisa ay nagsimulang magpantasya tungkol sa susunod na mangyayari. Pinigilan niya ito sa tabi ng isang tindahan para titigan ang isang magandang damit, at pagkatapos ay sinabing hindi siya magiging maganda dito para purihin siya ni Kamito. Pinamunuan niya ang usapan para tanungin siya kung bakit siya naging kabalyero, at sinagot naman ni Elisa na noong una ay gusto lang niyang matulad sa kapatid niyang si Valentina na masipag, at mula pa noong bata pa siya ay gusto niyang maging isang perpektong tao na tulad niya na nailigtas ang lahat. Kaya naman nag-apply siya para maging kabalyero, pero nagbago ang lahat nang matalo si Valentina kay Ashley sa Blade Dance Tournament 3 taon na ang nakakaraan. Mula noong araw na iyon, nagbago ang kanyang pagkatao at nagsimula na siyang maghabol ng kapangyarihan para sa paghihiganti. Nakonsensya si Kamito sa pangyayaring iyon, habang ipinahayag ni Elisa na ang kanyang bagong layunin sa buhay ay ipakita sa kanyang kapatid kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang kabalyero.
Tinanong ni Kamito si Elisa kung napupuot siya kay Ashley, at sinagot niya na kinasusuklaman niya ito nang talunin niya si Valentina, ngunit habang patuloy siya sa pag-unlad sa paligsahan ay sinimulan niya itong sambahin. Nalungkot si Kamito habang sinasabi niya na nakikipaglaban lang si Ashley para sa kanya at walang magandang layunin sa isip, ngunit hindi naniniwala si Elisa. Siya ay kumbinsido na ang talem ng talem ni Ashley ay mas marangal kaysa sa iba, at ginagamit niya ang kanyang talem para sa iba. Ang pagdinig sa kanyang mga salita ay nagpapagaan ng pakiramdam ni Kamito tungkol sa kanyang sarili, at nagpasalamat siya sa kanya bago siya hiniling na sumama sa kanya sa isang shopping trip. Bumili si Kamito ng regalo para kay Claire dahil kaarawan niya ngayon, at pagkatapos ay sinabi niya kay Elisa na siya ay nakipag-away sa kanya. Sinabi sa kanya ni Elisa na hindi siya mahihirapang makipagkasundo kay Claire dahil talagang gusto siya nito. Hiniling niya sa kanya na pumunta at makipag-usap sa kanya, nang biglang may malaking pagsabog ang bumulaga sa lugar at tumakbo sila patungo sa pinanggalingan nito. Nakakita sila ng mirror-type spirit na nagngangalit dahil sa dark magic, at nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Ginawa ni Kamito si Esther bilang isang espada para labanan ito, habang si Elisa ay gumagamit ng mga wind blades para ibagsak ito. Ang espiritu ay medyo malakas at pinalihis ang kanyang pag-atake bago itulak si Kamito sa lupa. Pagkatapos ay napansin ni Elisa ang isang babae na umiiyak, at nagmamadaling iligtas siya mula sa inaalihan na espiritu, ngunit si Kamito ay mas mabilis kaysa sa kanya at naunang nakarating sa babae. Gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis upang maiwasan ang pag-atake ng mirror spirit at malubhang nasugatan sa pag-atake nito. Lumapit si Elisa sa kanya at kinuha ang kustodiya ng babae, habang si Kamito ay nagpasya na bumangon at talunin ang espiritu sa kabila ng kanyang mga pinsala. Siya ay tumatakbo patungo sa espiritu, inilulunsad lahat sa isang pag-atake, at tinawag si Elisa para sa backup. Ipinadala ni Elisa ang kanyang wind spirit patungo sa kanya, na tumutulong sa kanya na maabot ang mataas na lugar mula sa kung saan niya inaatake ang salamin, ngunit nagawa lamang itong makrap. Bumagsak siya sa lupa at inatake muli siya ng mirror spirit, ngunit sa pagkakataong ito ay nasalo ito ng latigo ni Claire at napigilan. Lumingon si Kamito upang makita si Claire na pagod pagkatapos ng kanyang labanan, at sinabi niya sa kanya na hindi magiging madali ang kanilang laban habang ang higanteng crystal golem ay umakyat sa isang gusali upang maabot siya. Sinimulan ng Crystal Golem na sirain ang mga gusali, habang ipinapaliwanag ni Claire na ang mga master ng dalawang spirits ay bumili ng mga sinumpaang seal na nagpapawala sa kontrol ng kanilang mga espiritu. Pagkatapos ay napansin niya ang sugat ni Kamito, ngunit sinabi niya na kaya pa rin niyang lumaban. Bumangon si Kamito at sinugod ang mga espiritu kasama ang dalawang babae, ngunit pagkatapos ay may umatake mula sa langit at sinisira ang dalawang inaalihan na espiritu sa isang iglap, ngunit nagdudulot din ng matinding pinsala sa paligid at sa mga tao. Tumangala si Kamito para makita si Valentina sa kanyang Transformer armor. Tinanggal niya ang kanyang baluti at bumaba na sinasabing ang dalawang rogue spirit ay natapos na. Kinausap siya ni Kamito na nagtanong kung bakit siya umatake, gayong alam niyang maaaring malagay sa panganib ang mga sibilyan sa kanyang pag-atake, at sumagot siya na sila ang may kasalanan sa pagiging nasa saklaw ng kanyang pag-atake. Si Elisa ay nabigla sa kanyang sagot, ngunit pagkatapos ay sinimulan siya ni Valentina na insultuhin sa halip at tinawag siyang mahina at kaawa-awa dahil sa hindi niya kayang panghawakan ang dalawang espiritong ito. Sinabi niya na hindi karapat-dapat si Elisa na maging isang kabalyero, at nagsimulang maglakad palayo, ngunit sinigawan siya ni Kamito na bawiin ang kanyang mga sinabi. Ipinahayag ni Kamito na hindi niya hahayaang yurokan niya ang mga paniniwala ng kanyang kaibigan ayon sa gusto niya, ngunit tumugon si Valentina na nagsasabi lang siya ng katotohanan. Lumayo siya at sinugod siya ni Kamito para lang matangay ng kanyang shield. Nagising siya kinabukasan at napagtanto niya na ang kanyang katawan ay nasa kakilakilabot na kondisyon. Napansin niya ang kahon sa kanyang bulsa, at nalaman niyang gumawa si Claire ng mga tsokolate para sa kanya. Kinakain niya habang pumapasok si Claire na dalang tuwalya, at sinimulan niyang pagsabihan ito tungkol sa pagbangon kapag nasugatan siya. Sinusubukan ni Kamito na ipakita na ayos lang siya, ngunit napagtanto niyang wala siya sa kondisyon para bumangon sa kama. Inaalo siya ni Claire habang tinatawag siyang walang isip, at pagkatapos ay tinanong siya ni Kamito kung gaano siya katagal na walang malay. Nang malaman niyang natutulog siya ng isang buong araw, nagulat si Kamito at kinakabahang ibinigay kay Claire ang kanyang regalo sa kaarawan na humihingi ng paumanhin sa pagiging huli.
Na-overwhelm si Claire nang matuklasan niya ang gusto niyang pendant ng pusa, at nagpasalamat kay Kamito bago humingi ng tawad sa kanya dahil nakipag-away siya sa kanya. Humihingi rin si Kamito ng paumanhin dahil hindi niya naipapaliwanag ng maayos ang mga bagay-bagay, at nang malapit nang maging intense ang mood ay pumagitna si Fiona at nagsimulang agresibong lumapit kay Kamito. Pagkatapos nito, pumasok siya sa negosyo at sinabi sa kanila na ang kanilang kalaban sa unang round ng Blade Dance Tournament ay inihayag, at ito ang nangungunang pangkat na pinamumunuan ni Veltina. Determinado si Kamito na talunin siya at ibaba siya mula sa kanyang mataas na pag-uugali, ngunit naisip ni Claire na hindi siya makakasali sa kanyang mga pinsala. Sinabi niya na kung maaalagaan nila si Veltina at ang kanyang armored spirit, magiging madali ang lahat gayunpaman, sumang-ayon si Fiona kay Claire na hindi lalaban si Kamito bukas. Sa sandaling iyon, pumasok si Rina sa silid at sinabi na sa kanyang mga kasanayan sa pag-archery ay matutulungan niya sila sa pagpapabagsak ng mga kaaway mula sa malayong distansya. Itinuturing ito ng kanyang kasambahay bilang kanyang intensyon na sumali sa kanilang team, at hinawakan ni Kamito ang mga kamay ni Rina na nagsusumamo sa kanya na sumali sa kanilang team. Wala siyang dahilan para tanggihan siya kaya sumali siya sa kanyang team. Natutuwa din si Claire sa kanya pero nag-aaway pa rin sila kung sino ang pinakamalakas sa team nila. Habang nag-aaway sila ay may isa pang babae na pumunta sa kanilang silid upang ipaalam sa kanila ang tungkol kay Elisa, na ang kalusugan ng isip ay nataman matapos na harapin ang kanyang kapatid noong isang araw. Habang iniisip niya ito ay pumasok si Claire sa kanyang silid matapos sunugin ang kanyang kandado. Sinabi ni Elisa na maaari siyang maaresto dahil sa pagpasok, ngunit narito si Claire upang makipag-usap ng seryoso. Sinabi niya sa kanya na gusto ni Kamito na lumaban sa Blade Dance sa kabila ng kanyang mga pinsala, at ang kanyang kalaban sa unang round ay si Valentine. Nataranta si Elisa nang marinig ito, at sinabing walang makakatalo sa kanyang kapatid ngunit ipinaalala ni Claire sa kanya na nagawa na ito ni Ashley. Sinabi ni Elisa na si Ashley ay isang alamat at walang ibang makakapantay sa kanya, ngunit naniniwala si Claire na kayang pabagsakin ng kanilang team kahit si Ashley kung sila ay magsisikap. Idineklara niya na mananalo sila sa Blade Dance kahit sino pa ang kalaban nila, at hinawakan si Elisa sa kwelyo niya at tinanong kung mahina ang kanyang pasya kaya susuko siya nang hindi lumalaban. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa pride ni Elisa, at itinulak niya si Claire pabalik na nagpahayag na sasali rin siya sa labanan. Sinabi ni Claire na iyon ang nararapat, at hiniling sa kanya na sumali sa kanilang koponan dahil sa kanya ay tiyak na mananalo sila. Gayunpaman, tinanggihan ni Elisa ang kanyang alok, sinabi na hindi niya maaaring ipagkanulo ang kanyang koponan. Pero ang mga teammates niya ang nagsabi kay Claire tungkol sa kanya. Alam nila na hindi sila gagaling sa oras para sa paligsahan, ngunit gusto nilang sumali si Elisa dito. Naiinis siya dahil gusto nilang buwagin niya ang kanilang team para makasali siya kay Claire, ngunit hindi siya manalo laban sa kanila at pumayag na gawin ang sinasabi nila. Hiniling niya kay Claire na hayaan siyang sumali sa kanyang koponan, at tinanggap niya siya. Habang nagsanib puwersa ang dalawang babae, ang kanilang karaniwang kaaway, si Veltina, ay nasa kagubatan na umaasang manalo sa paligsahan na ito para makalaban niya si Ashley sa susunod. Biglang lumapit doon ang babaeng elf na may berdeng buhok at tinanong siya kung kumusta ang puso niya. Sinabihan siya ni Veltina na umalis. Sinabihan siya ng babae na huwag masyadong malupit dahil siya lang ang makakatulong sa kanya na mapasuko ang isinumpang selyo na daladala niya sa kanyang puso, na siyang mag-aagaw ng kanyang buhay kapag hindi naagapan. Walang pakialam si Veltina kung masawi siya sa kanyang pagsisikap na maging mas makapangyarihan dahil pakiramdam niya ay abot kamay niya ang kanyang layunin. Ngayon, sa kabilang banda, hindi nagtagal ay nakarating si Elisa kay Kamito at tinanong siya kung kumusta siya. Siya ay tumugon na siya ay sapat na upang lumaban sa paligsahan bukas. Matapos marinig ito, si Elisa ay nagbigay ng regalo kay Kamito, na sinasabi na gusto niya itong kilalanin bilang miyembro ng mga kabalyero at wala nang iba pa. Natatawa na lang si Kamito sa pag-uugali nito. Hinayaan lang ito ni Elisa, at muling tiniyak ni Kamito na mananalo sila sa laban bukas. Walang kamalay-malay na pinagmamasdan sila ni Rachel at may sarili siyang plano. Kinabukasan, magsisimula ang Blade Dance Tournament sa pagitan ng Team Veltina at Team Claire. Sa kabila ng kanyang kagustuhang lumaban, si Kamito ay nabigyan ng pahinga, at ito ay 5 laban sa 4 na labanan.
Natitiyak ng karamihan na madaling mananalo si Valentina sa labanang ito, at alam ni Kamito na talagang mas malakas siya kaysa sa iba pa rito. Alam niya na ang mga kasamahan niya, ang mga napoach niya mula sa mga kabalyero, ay medyo sanay din, ngunit wala siyang planong umasa sa kanila. Iniisip niya na ginagamit niya ang mga ito para lang punan ang headcount, at naniniwala siyang magbibigay ito ng pagkakataon sa kanyang mga kasamang babae na talunin siya. Kinukot siya ni Valentina si Elisa, na sinasabing mas matalino siya dito at dapat alam niyang hindi siya lalaban, ngunit sumagot si Elisa na patunayan niya na tama ang kanyang paraan sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya. Tinutuya siya ni Valentina, na nangangakong sisirain ang kanyang mga mithiin at ang kanyang mga pangarap. Maya-maya, tutunog ang mga kampana, na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng tunggalian. Tumingin si Claire kay Kamito, at hinawakan ang pendant ng pusa na iniregalo niya sa kanya bago siya nadala sa mundo ng mga espiritu. Kapag sila ay nasa daigdig ng mga espiritu, ang mga babae ay nagpasya na kumilos ayon sa plano. Si Elisa ang frontline fighter, habang si Fiona ay magbibigay ng suporta sa grupo sa pamamagitan ng kanyang spirit dance techniques. Ang tungkulin ni Rina ay dalhin si Valentina sa lupa upang wakasan ang kanyang kalamangan, at plano ni Claire na magpatuloy at mag-scout sa lugar para sa mga kaaway. Gayunpaman, dumating doon si Valentina gamit ang kanyang lumulutang na Transformer armor at sinabi na hindi na kailangan iyon. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan dahil sa tingin niya ay walang silbi ang mga ito, at sinasabing sapat na siya para talunin ang kanilang team. Itinutok niya ang kanyang mga baril patungo kay Claire at sa kanyang koponan at pinaputukan sila. Gayunpaman, wala sa kanyang mga pag-atake ang kumonekta dahil ginamit ni Rina ang kanyang mga kasanayan sa mabilisang archery, at na-take ang lahat ng kanyang pag-atake sa himpapawid. Pinuri siya ni Valentina, at pinasalamatan siya ni Rina bago naglunsad ng mga ice arrow na nagpapalamig sa kanyang baluti. Siya ay gumagalaw, inaatake si Valentina mula sa lahat ng panig, na nagsasabing ito ay walang silbi ngunit sa lalong madaling panahon nalaman na siya ay nagdudulot ng pinsala dahil dito. Alam ni Claire na mataas ang physical defense ng armor ni Valentina, pero mahina siya sa magical attacks kaya naman nagawang saktan siya ni Rina. Pinapanood sila ni Kamito kasama ang ibang mga estudyante sa isang magic screen, at humanga siya sa plano ni Claire. Pagkatapos ay inatake ni Claire si Valentina gamit ang isang fireball, at sinamahan siya ni Elisa ng isang malakas na wind cutter. Ang kanilang combo attack ay sumasakop sa kanyang transformer armor at dinala siya sa lupa, ngunit sinabi ni Valentina na siya ay napakalakas pa rin para matalo nila. Nagpatawag siya ng dalawang cast mula sa kanyang armory at umatake gamit ang Nitro Boost ngunit ipinatawag ni Fiona ang kanyang Spirit Knight at hinerangan ang kanyang mga pag-atake. Sinabi ni Valentina kay Fiona na akala niya ay mas matalino siya, ngunit hindi nahuhulog si Fiona sa kanyang mga panunuya. Sinubukan ni Valentina na i-shoot ang kanyang point blank, ngunit hinailan ni Claire ang kanyang mga baril gamit ang kanyang letigo at pagkatapos ay umakyat sa kanyang armor para atakihin siya. Itinali niya ang kanyang letigo sa kanyang braso at gumamit ng malakas na spell ng apoy na tinatawag na Hellblaze, at ay nalalayan siya ni Elisa ng isang malakas na buhawi. Habang dinadala ng buhawi si Valentina, napaluhod si Elisa dahil nauubusan na siya ng lakas, at ipinahayag ni Claire na mananalo sila. Tinawag niya si Valentina na isang mapagmataas na walang isip para sa pag-iisip na labanan sila nang mag-isa, ngunit tumugon si Valentina na sila ang mga walang isip kung inaakala nilang ito ay sapat na upang talunin siya. Siya ay ganap na gumaling at inatake muli si Claire at ang kanyang grupo, na walang pagpipilian kundi iwasan ang kanyang mga pag-atake. Sinubukan ni Rina na atakihin siya, ngunit kinontra ni Valentina ang kanyang pag-atake gamit ang isang laser beam. Habang patuloy na inaatake si Claire at ang kanyang team ni Valentina, pinapanood ni Kamito ang laban at iniisip kung gaano kalaki ang espiritual na kapangyarihan ni Valentina, dahil ang pagpapanatili ng isang higanteng espiritu na tulad niya ay mangangailangan ng malaking kapangyarihan, at dahil sunod-sunod siyang nag-spam ng malalakas na pag-atake, dapat siyang may hindi kapani-paniwalang malalim na reserba ng espiritual na kapangyarihan. Napagtanto niya na mas lumakas siya sa nakalipas na 3 taon, at maging siya ay magpupumilit na lumaban sa kanya sa larangan ng digmaan. Nasa gilid si Fiona dahil hindi na kayang protektahan ng kanyang Spirit Knight ang kanyang koponan mula sa mga pag-atake ni Valentina. Gusto ni Claire na gumawa ng pambungad, ngunit binalaan siya ni Elisa na ito ay masyadong mapanganib. Tinutuya siya ni Claire sa pamamagitan ng pagtatanong kung magpapatalo na siya ngayon, at nabawi ni Elisa ang kanyang gana na lumaban.
Si Claire ay sumugod sa unahan nang ang espiritu ni Fiona na Spirit Knight ay natalo, at tinawag si Carla sa kanyang anyo ng pusa. Inatake siya ni Valentina gamit ang mga homing missiles, at pinipigilan ni Carla ang pag-atake na makarating sa kanyang amo. Sa pagkakataong ito, lumapit si Claire kay Valentina at gumamit ng body blast sa kanyang armor para matuno ito. Sinabi ni Valentina na walang silbi na basagin ang kanyang sandata gamit ang gayong mahinang salamangka, at pagkatapos ay umatake si Rina ng isang ice arrow sa parehong lugar, bago umiwas si Claire at gumamit ng isa pang fire spell sa lugar na iyon. Dahil sa matinding pagbabago-bago ng temperatura, nagsimulang masira ang baluti, at nabigla si Valentina nang makita ito. Upang tapusin ang mga bagay, inatake ni Elisa ang baluti at binasag ang basag na bahagi bago kumalat ang pinsala sa buong baluti, na gumuho. Habang inihagis si Valentina sa hangin, bumagsak siya sa lupa at nabibitak ang kanyang maskara habang sinusubukang bumangon. Ipinahayag ni Valentina na hindi siya matatalo ng ganoon kadali, at nagsimulang utusan ang kapangyarihan ng isinumpa na selyo sa loob niya. Naglabas siya ng isang madilim na aura, at ang kanyang baluti ay biglang naging itim, at ang mga manunood ay nabigla nang makita ito. Sinabi ni Esther kay Kamito na ito ay dahil sa isang sumpa na senyales na unti-unting nagngangalit. Nagtataka si Kamito kung bakit ang isang kasing lakas ni Valentina ay kailangang gumamit ng sinumpaang selyo, ngunit pagkatapos ay napansin niyang pinaghahampas niya ang dalawa sa kanyang mga kasamahan habang papalapit sila sa kanya. Napagtanto ni Kamito na wala na siyang kontrol sa kanyang sarili or sa kanyang espiritu. Di nagtagal, ang espiritu ni Valentina ay naging isang galami na halimaw at kinuha si Claire at ang kanyang mga kasamahan sa koponan upang sumipsip ng kanilang enerhiya. Napagtanto ni Kamito na sila ay nasa isang panganib at nagpa siya na tulungan sila. Hiniling niya kay Esther na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan, ngunit binabalaan siya nito na sa kanyang kasalukuyang pisikal na estado, hindi siya magtatagal. Naniniwala si Kamito na mabilis niyang matatalo si Valentina, at pumasok siya sa Magic Circle kasama si Esther habang ginagawa niya itong espada para makapasok sa mundo ng mga espiritu. Sa mundo ng mga espiritu, sinusubukan pa rin ni Elisa na labanan si Valentina kahit na sinabihan siya ni Claire na tumakbo sa ligtas na lugar. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang wind-type spirit at sumugod kay Valentina para atakihin siya, ngunit sa sandaling makipag-ugnayan siya, pakiramdam niya ay hinihigop ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hinawakan din siya ng maitim na galami, at napagtanto ni Elisa na ito na ang katapusan niya. Habang malapit na siyang masuntok ni Valentina sa kawalan, gayunpaman, pumasok si Kamito at pinutol ang braso ng Transformer habang pinapalaya si Elisa. Dinala niya siya sa ligtas na lugar, at pinalaya ang natitira sa kanyang kasamahan kung saan pinagsasabihan siya ni Claire tungkol sa pagsali sa laban kapag siya ay labis na nasugatan. Tinapik ni Kamito ang kanyang ulo, na nagsasabi na dapat niyang tulungan ang kanyang koponan kapag ito ay nasa problema, at ang kanyang mga salita ay nagpapasaya rin sa kanyang iba pang mga kasamang babae. Pagkatapos ay humakbang si Kamito upang harapin ang galit na si Valentina, na tanging si Ashley ang may isip, at sinabi sa kanya ni Kamito na ibibigay niya ang gusto nito. Itinapon niya ang kanyang shirt habang sumusugod siya kay Valentina at mabilis na inatake ang mga hita ng kanyang Transformer Spirit. Nahuli niya siya gamit ang maitim na galami, ngunit madali itong pinutol ni Kamito at napunta sa lupa. Nalaman ni Valentina na nawala na siya ng function ng kanyang mga binti, ngunit hindi rin maayos ang kondisyon ni Kamito. Sa kabila nito, kumikilos siya sa bilis ng kidlat at pinutol ang baluti ni Valentina, na nagpapaalala sa mga babae ng mabilis na paggalaw ni Ashley, at si Fiona lang ang nakakaalam na siya si Ashley. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kamito na wala siyang masyadong oras or kapangyarihan, at dapat niyang tapusin ang labanan ng mabilis. Napansin niya ang pinagmumulan ng madilim na kapangyarihan ni Valentina sa loob ng kanyang puso, at nagpas siyang gamitin ang napakalaking lakas ni Esther para paginhawahin siya. Gayunpaman, hindi pa sumusuko si Valentina, at binuhay niya ang kanyang nasirang braso at hinubog ito na parang sibat. Alam ni Kamito na magiging mahirap na harapin siya ngayon, at nang malaman ni Claire mula kay Elisa na mas sanay si Valentina sa paggamit ng sibat kaysa sa kanya, hiniling niya kay Kamito na tumakas. Gayunpaman, sinabi ni Fiona na hindi nila kayang gawin iyon. Naniniwala siya na mananalo si Kamito, kaya naman gumamit siya ng spell para gamitin ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan para pagalingin ang kanyang pinsala.
Bumuti na ang pakiramdam ni Kamito, at nag-collapse si Fiona. Alam na pansamantala lang ang pagpapagamot nito sa kanya. Nagsisimulang mawala ng malay si Fiona habang pinapalibutan siya ng kanyang mga kaibigan, at lumingon si Kamito kay Valentina para harapin siya. Iniiwasan niya ang kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay pinutol ang kanyang baluti. Pagkatapos, nag-back up din ang mga kaibigan niya. Naglunsad si Rina ng mga ice arrow para higpitan ang isa sa mga braso ni Valentina, habang hawak ni Claire ang isa gamit ang kanyang latigo para maka-atake si Kamito. Tumakbo siya patungo sa kanya, at binigyan siya ni Elisa ng speed boost gamit ang kanyang hangin. Tumalon si Kamito kay Valentina at tinusok ang sinumpaang selyo sa kanyang puso, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Sinabi niya kay Valentina na ililigtas niya siya, at napagtanto niya na siya si Ashley. Napaluhod siya habang umiiyak na muli siyang natalo, ngunit sinabi sa kanya ni Kamito na hindi lamang siya ang tagumpay sa pagkakataong ito. Sinabi niya na hindi siya mananalo kung wala ang tulong ng kanyang mga kaibigan, at iyon ay isang kapangyarihan na wala sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Biglang bumagsak si Valentina, at ang berdeng buhok na elf na nagbigay sa kanya ng sealed curse ay nagsabi na nakakahiya na nawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na lab rat. Nakatutok na ang mga mata niya kay Kamito ngayon, ngunit habang binabalak niyang hulihin siya, pumunta doon ang punong guro. Laking gulat ng babaeng elf nang makita siya dahil siya ang naging guro niya noon, at siya ay umatras na pagtanto na siya ay walang laban. Sinabi ng punong guro na siya ay parurusahan dahil sa panggugulo sa kanyang mga mahal na estudyante, at pinakawalan ang kanyang madilim na espiritu, na lumalamon ang babaeng elf. Sa pagbabalik ng punong guro, napansin niya ang presensya ni Rachel at napagtanto niya na siya ang tumulong sa elf para manghimasok sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Rachel na hindi niya hahayaang gamitin si Kamito ayon sa gusto niya, at pagkatapos ay nawala siya. Nang maglaon, dumating ang mga mediko sa larangan ng digmaan at dinala si Valentina, ngunit hindi bago siya nagpasalamat kay Kamito sa pagligtas sa kanya at ipinagkatiwala ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanya. Idineklara ng mga medik na maaaring mawalan ng kakayahan si Valentina na kontrolin ang mga espiritu, ngunit sigurado si Kamito na gagaling siya mula rito. Kinabukasan, nagtipon si Kamito at ang kanyang mga kaibigan para sa isang party upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at ang tanging bagay na mayroon sila sa menu ay cake. Pinaglalabanan ng mga babae ang atensyon ni Kamito, tapos sumama sa kanila si Elisa suot ang damit na pinapanood niya noong kasama niya si Kamito. Pinupuri niya ito, na pinagseselosan ng ibang mga babae, at pilit nilang pinapakain si Kamito ng cake. Di nagtagal, umalis si Kamito at ang kanyang koponan para sa Inter-School Blade Dance Tournament. Ang ibang mga estudyante ay nagbigay sa kanila ng isang maringal na palm, at habang sila ay tumuntong sa teleportation circle, sinabi ni Claire kay Kamito na kahit na ang kanilang unang pagkikita ay medyo kakilakilabot, natutuwa siya na dumating siya sa kanyang buhay. Narating nila ang Spirit Realm Port kasama ang iba pang mga koponan na lalahok sa paparating na torneo, at bumaba ang isang higanteng helicarrier upang dalhin sila sa lumulutang na isla kung saan mas malalakas na kalaban at mas mahihirap na hamon ang naghihintay sa ating bayani.